Sa gabing ito, babalik tayo sa panahong wala pa ang kahit ano. Walang mga tao, walang lungsod, walang liwanag, ni isang bituin sa kalangitan. Dahil niyang kalangitan ay wala pa, tahimik ang lahat, malalim, walang hanggan. Kung gusto mo ang ganitong klaseng salaysay, pwede kang mag-subscribe. Pero kung talagang nakakatulong ito sa iyo para makatulog, i-type mo rin sa comments kung saan ka nakikinig at anong oras. Nakakatuwang isipin na marami tayong natutulog sa isang kwento. Patayin mo na ang ilaw, pumikit ka na, hayaan mong magsimulang bumulong ang mga Diyos. Bago pa ang mundo, bago pa ang mga halamat, ang unang anyo ng lahat ay tinatawag nilang kaos. Hindi ito yung magulo at maingay na kaguluhan. Hindi ito yung puno ng sigawan, takbuhan o apoy. Ito ay isang uri ng katahimikan na halos walang laman. Isang hungkag na espasyo, walang hugis, walang kulay, walang galaw. Isang malawak na posibilidad na hindi pa nahubog. Sa kaos, walang taas o baba. Walang simula. At tiyak na walang wakas. Pero sa kabila ng katahimikang iyon, may gumalaw. Hindi mabilis, hindi malakas. Parang buntong hiningang halos hindi marinig. At mula sa kaos, isinilang ang una. Gaia, ang inang lupa. Matatag, malawak, tahimik. Siya ang magiging pundasyon ng lahat ng bagay na may anyo. Sunod na dumating si Tartarus. Hindi rin siya nilalang, kundi isang espasyo rin. Isang kailaliman. Mas malalim pa sa pinakamalim na bangin at mas madilim pa sa pinakaitim na gabi. Pagkatapos, ipinanganak si Eros. Hindi siya ang batang pakpak na karaniwang kilala. Wala siyang palaso. Isa lang siyang puwer, ang lakas na nagtutulak sa mga bagay upang lumapit sa isa't isa. Pagkakabuo, pagsisimula. Sa katahimikan ng kaos, unti-unti nang nagkakaroon ng ritmo. Mula sa dilim, lumitaw si Nyx, ang gabi. At pagkatapos niya si Hemera, ang araw. At sa pagitan nila isinilang ang liwanag, Aether. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, si Gaia, ang lupa, ay nanganak muli. Sa pagkakataong ito, isang nilalang nakabaligtaran niya. Uranus ang kalangitan. Siya ang naging bubong sa ibabaw ng mundo. Isang kumot ng mga bituin. Malamig, malawak, tahimik din tulad ni Gaia. Magkasama na sila ngayon. Lupa sa ibaba, langit sa itaas, at sa pagitan nila ang simula ng lahat ng kasaysayan. Ngunit gaya ng maraming pamilya, ang ugnayan ng lupa at langit ay hindi mananatiling payapa. Hindi pa sa ngayon. Pero darating tayo diyan. Sa mga susunod na gabi. Itutuloy natin sa kamatat. Tahimik pa rin ang mundo. Hindi pa ito tulad ng mundong halam natin ngayon. Wala pang dagat, wala pang mga bundok, wala ring mga halaman. Tanging si Gaia sa ibaba at si Uranus sa itaas. Sa pagitan nila ay isang katahimikang mahaba ang buntong hininga. Pero ang katahimikan ay hindi nangangahulugang walang nangyayari. Tahimik lang ang paggalaw ng simula. At sa katahimikan iyon, naganap ang unang pagsilang ng mga nilalang. Mula sa pagkakaisa ni Gaia at Uranus, isinilang ang kanilang mga anak. Hindi lang isa, hindi dalawa. 12 sila, 6 na babae, 6 na lalaki. Sila ang tinawag na mga titan. Malalaki sila, mabigat, matitibay. Hindi tulad ng mga tao, ang mga titan ay parang mga puwersang humihinga. Parang kalikasan na may mukha. Ang ilan sa kanila ay may dalang liwanag. Ang iba'y dalang tubig. May ilan na tahimik lang, nagmamasid, naghihintay. Ang mga pangalan nila ay unti-unting magiging pamilyar sa iyo. Pero huwag kang magmadali. Mabagal lang tayo. Isa-isa lang. Si Oceanus, ang titan ng tubig na bumabalot sa buong mundo. Parang isang ilog na walang simula o wakas. Tahimik siya. Malalim ang isip. Parang dagat na hindi mo alam kung kailan galit. Si Hyperion, ang tagapagdala ng araw. Siya ang liwanag sa mundong hindi pa rin lubos na umiiral. Tahimik ang kanyang paglalakad. Pero bawat hakbang ay may dalang init at sinag. Naroon din si Thea, ang liwanag ng mata at kagandahan ng anyo. At si Mnemosyne, ang espiritu ng halahala. Tahimik siyang kumikilos, pero sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay na hindi dapat makalimutan. Ang mga titan ay hindi mga Diyos na sumisigaw o lumilipad. Sila ay naroroon lang. Nagmamasid, nagpapakilala sa mundo sa pamamagitan ng kanilang presensya.
Ngunit hindi lahat ng anak ni Gaia at Uranus ay katulad ng hatitan. May iba pa silang isinilang, mas kakaiba, mas tahimik, mas nakakagambala ang anyo. Ang mga ito ay tinatawag na mga Cyclops, malalaking nilalang na may isang mata lamang. At hindi ito tulad ng mata ng tao. Malaki, maliwanag, parang bituin na palaging nakatingin. Mayroon ding mga Hecaton Shaders, mga nilalang na may 100 kamay at 50 ulo. Isang nilalang na parang hindi nakatakdang maintindihan. Hindi nagustuhan ni Uranus ang mga ito. Maharing natakot siya. O baka hindi lang niya kayang tanggapin ang mga anak niyang hindi katulad ng inaasahan. At dahil dito, itinago niya ang mga ito. Hindi sa malayo, kundi sa loob mismo ni Gaia. Pinalik niya ang mga ito sa sinapupunan ng lupa. Pilit, tahimik, walang pasabi, walang paliwanag, nasaktan si Gaia, hindi lang sa katawan, kundi sa kalooban. Isang inang hindi pinakinggan, isang lupaing pinilit ikubli ang kanyang sariling mga anak. At sa sakit na iyon, nagsimula ang unang pag-iisip ng paghiganti. Tahimik pa rin ang lahat, pero ang katahimikan ay may dalang bigat. Parang hangin bago ang bagyo, isa-isa niyang kinausap ang kanyang mga anak. Humingi siya ng tulong, napalayain ang kanyang sinapupunan, nalabanan ang langit. Ngunit lahat sila ay tumanggi, tahimik, takot, o marahil walang lakas ng loob. Hanggang sa ang bunso nilang anak, si Cronus, ay lumapit sa kanyang ina. Tahimik. Pero may bitbit na desisyon. Si Cronus ay may mahabang pag-unawa. Hindi siya pabigla-bigla. At sa kanyang kamay, tinanggap niya ang isang bagay na hindi basta laruan. Isang sickle o isang karet. Ginawa ito ni Gaia mula sa bato. Matulis, malamig, at may hinanakit. Sa dilim, naghintay si Cronus. Tahimik, walang galaw. At habang bumababa si Uranus sa mundo upang yakapin muli si Gaia, biglang tumayo ang anak. Isang galaw, isang hiwa, isang sigaw na hindi natin maririnig. Hindi natin kailangan ng detalye. Sapat na malaman na mula sa katahimikan ay pumutok ang unang alon ng kaguluhan. At mula sa dugo ni Uranus na tumulo sa lupa, isinilang ang mga nilalang na hindi natin inaasahan. Ngunit iyon ay para sa ibang gabi. Itutuloy natin sa Kabanata 3. Tahimik pa rin ang gabi ng sinaunang mundo. Ngunit ang katahimikan ay may bahid na kakaiba. Hindi na ito ang payapang simula na parang buntong hininga ng kalikasan. Ito na ang katahimikan matapos ang isang hindi mabigkas na pangyayari. Isang sugat sa langit. Isang hiwang hindi may babalik. Mula sa pagputol ni Cronus sa kanyang sariling hama, lumagpak sa lupa ang dugo ni Uranus. Mainit, malagkit, at puno ng mga bagay na hindi natin ganap na maintindihan. At gaya ng lahat ng bagay sa mitolohiya, ang dugo ay hindi basta natutuyo. Ito ay naging binhi. At sa pagtama nito sa katawan ni Gaia, nagsimulang sumibol ang mga nilalang. Ang una ay ang mga Erinyes. Sa mga susunod na panahon, tatawagin silang mga Furies. Hindi sila Diyosa. Hindi rin sila ganap na halimaw. Sila ay galit na walang katahimikan. Mga espiritu ng paghiganti. May mga pakpak ng paniki, buhok na hahas, at mga matang hindi mo matitigan ng diretso. Sila ay sumusunod sa mga kasalanan ng dugo. Hindi sa utos ng batas, kundi sa bulong ng konsensya. Kung ikaw ay pumatay ng sariling kapamilya, sila ang ukil-kil sa iyo sa bawat gabi ng iyong pag-iisa. Kasunod nila ay ang mga gigante, malalaking nilalang. Hindi katulad ng mga titan, mas hilaw, mas ligaw, parang bundok na may galit. Ang ilan sa kanila ay may balbas na hapoy. Ang iba na may buntot ng ahas sa halip ng mga paha. Hindi sila tahimik. Ngunit sila ay nanatili sa gilid ng mundo. Hinihintay ang panahong sila ay muling tatawagin. Para saan, hindi pa natin alam. Pero darating tayo roon, sa taktang panahon. At mula rin sa parehong sugat, lumitaw ang mga Meliae. Tahimik sila. At sa lahat ng isinilang mula sa sugat ng langit, sila marahil ang may pinakatahimik na presensya. Sila ay mga nympha ng punong hash, hindi masalita, hindi mapanghimasok. Saksi lamang sa mga darating na digmaan at kasaysayan. Mga punong tahimik na tumatanda, habang ang mga Diyos ay nag-aaway at ang mga tao ay nakakalimot.
Ngunit ang pinakamahiwagang nilalang sa lahat ay hindi mula sa lupa. Dumapo sa dagat ang iba pang bahagi ng sugat. Hindi dugo kundi isang bagay na mas tahimik, mas malamig. Ang laman ni Uranus na ibinato ni Cronus sa karagatan ay unti-unting nalusaw sa alon. At mula sa bula, lumitaw ang isang figura. Puti ang balat, ginto ang buhok, hubad ngunit walang kahihiyan. Siya ay hindi sumigaw, hindi rin lumakad. Parang kusa siyang itinulak ng hangin papalapit sa pampang. Aphrodite, diyosa ng pag-ibig, ng kagandahan, ng pagnanasa at panaginip. Wala siyang ina, wala siyang ama. Isinilang siya mula sa sugat at sa dagat, mula sa gulo, lumitaw ang kagandahan. Parang bulaklak na tumubo sa gilid ng libingan. At sa kanyang unang hakbang sa mundo, ang mga bulaklak ay sumibol sa kanyang dahanan. Ang mga ibon ay biglang umawit, kahit wala pang panahon ng tagsibol. Ang mga Diyos noong panahong iyon ay wala pa sa anyo ng kaharian. Ngunit sa pagdating ni Aphrodite, nagsimulang gumalaw ang mga bagay na tahimik lang dati. Ang damdamin, ang pagnanasa, ang inggit, ang paghanga. Ang mga Diyos ay hindi pa pinangalanan, pero nagsimula na silang manabik. At ang mga tao ay hindi pa nilikha, pero ang kanilang mga puso ay parang humihinga na sa ilalim ng lupa. Sa mitolohiya, kahit ang pinakamasakit na sugat ay maaaring maging simula ng isang kagandahan. At gaya ng lahat ng bagay, may kapalit ang bawat pagsilang. Dahil habang ang kagandahan ay umahahon sa bula, ang mga titan ay namumuhay sa ilalim ng anino ng isang sumpa. Isang sumpa na iniwan ni Uranus bago siya tuluyang nawala. Isang babala kay Cronus, na siya rin balang araw ay ibabagsak ng sarili niyang anak. Ngunit hindi pa ngayon. Tahimik pa ang lahat. Tahimik, pero hindi na walang laman. Itutuloy natin sa Kabanata 4. Tahimik ang lahat. Ang katahimikan ay hindi na bago. Sa mitolohiya, ito ang palaging simula. At kadalasan, wakas din. Ngayon, ang mundo ay hindi na hungkag. May langit na, may lupa. May dagat na sumasayaw sa ihip ng hangin. At may mga nilalang na namumuhay sa pagitan ng lahat ng iyon. Sa katahimikan ng bagong hayos, umangat si Cronus bilang pinuno ng mundo. Siya ang anak ni Gaia at Uranus, ang bunsong titan, at ang tanging may lakas ng loob upang gapiin ang langit. Hindi siya sigaw ng sigaw. Hindi siya kumikilos ng pabigla-bigla. Tahimik siya, matalino, mapagmatsyag. At dahil sa kanyang ginawa, siya ang naging Panginoon ng mundo. Ang panahon ng kanyang pamumuno ay tinawag nilang gintong panahon. Isang panahon na hindi na ulit at marahil hindi na rin maulit. Wala pa noon ang mga tao. Ngunit nagsisimula ng umuspong ang balanse. Ang gabi ay sumusunod sa araw. Ang ulan ay bumabagsak sa tamang oras. Ang mga bituin ay nakapirmi sa kanilang lugar. Walang digmaan, walang gutom, walang takot. Parang lahat ng bagay humihinga sa parehong ritmo. Ngunit kaya ng lahat ng magaganda, may anino itong kasabay. Bago tuluyang maglaho si Uranus, pinikas niya ang isang sumpa, isang propesya. Tahimik, malamig, at matalim na parang batong karit na ginamit sa kanya. Balang araw, ang sarili mong anak ang babagsak sa iyo. Gaya ng ginawa mo sa akin. Hindi nakalimot si Cronus. At hindi rin siya nagpabaya. Nag-asawa siya ng kapwa niya titan, si Rhea. Tahimik, maganda, mapagkalinga. Nagkaroon sila ng anak. Una si Hestia, isang sanggol na may init ng tahanan. Ngunit sa halip na yakapin ang anak, nilunok siya ni Cronus. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa puot, kundi sa takot. Takot na ang kanyang anak ang maging kanyang kapalit. Takot na ang propesya ay maging totoo. Isa pang anak, Demeter. Nilunok rin. Sumunod si Hera, si Hades at si Poseidon. Isa-isa, tahimik, mabilis, at parang wala lang. Si Rhea ay hindi umangalagad. Marahil ay umaasa siyang magbabago ang asawa. O baka iniisip niyang may dahilan ang lahat. Ngunit sa ika-6 na pagkakataon, hindi na siya nanahimik. Isinilang niya ang kanyang bunso sa isang lihim na lugar. Isang bundok na may malamig na hangin at mabangong mga halaman. Doon isinilang si Zeus. Hindi niya ipinakita sa asawa. Hindi niya ipinakain. Sa halip kumuha siya ng bato, binalot ng lampin, at ito ang ibinigay kay Cronus.
At dahil sana'y nasa paglulon, nilunok ito ni Cronus nang hindi man lang tiningnan. Habang iniisip niyang ligtas na muli ang kanyang trono, si Zeus ay lumalaki sa malayo. Tahimik, ligtas, at pinapalakas ng mga diwata, hayop at sagradong gatas ng kalikasan. Ang kanyang hininga ay unti-unting tumutugma sa tibok ng mundong luma. Ang kanyang katawan ay lumalakas sa lilim ng mga punong matanda pa sa mga bituin. Hindi niya pa alam kung sino siya. Hindi niya pa alam kung ano ang naghihintay. Pero ang mundo ay naglalatag ng daan. Tahimik ngunit tiyak. At sa ilalim ng gintong panahon ni Cronus, may haninong gumagapang. Hindi ito halimaw, hindi rin Diyos. Ito ay oras. At ang oras, kahit hindi natin marinig, ay palaging umuusad. Itutuloy natin sa Kabanata 5. Tahimik ang bundok. Hindi ito yung katahimikan na walang tunog, kundi yung uri ng katahimikan na parang may bantay, may presensya, may lalim. Sa isang kuweba, malayo sa trono ni Cronus, may isang sanggol na himbing sa pagkakatulog. Ang kanyang hininga ay mabagal, pantay, parang halon sa gabi. Ito si Zeus, ang anak na hindi nalunok, ang sanggol na iniligtas mula sa kinatatakutang sumpa. Si Rhea, ang kanyang ina, ay hindi humingi ng pahintulot. Hindi rin siya tumangis. Kumalaw lang siya sa katahimikan. At sa galaw na iyon, isinilang niya ang simula ng wakas. Si Zeus ay pinalaki sa piling ng mga nympha, mga espiritong babae ng kalikasan. Tahimik ang kanilang mga hakbang. Ang kanilang mga awit ay halos hindi marinig. Pero ang kanilang pagmamahal ay sapat upang palakasin ang isang Diyos. Sa loob ng kuweba, habang lumalaki si Zeus, pinabantayan siya ng isang kambing, si Amalthea. Ang kanyang gatas ang nagsilbing unang pagkain ni Zeus. At sa bawat pagdiri, ang kanyang katawan ay nagiging matatag. Hindi parang sanggol na karaniwan, kundi parang batong hinahantig ng liwanag. Minsan, kapag siya'y umiiyak, ang mga curious, mga lalaking mandirigmang may harmas ay sumasayaw sa labas ng kuweba. Hindi para aliwin siya, kundi para takpan ang kanyang iyak, upang hindi marinig ni Cronus, upang manatiling lihim ang kanyang paghinga. Dahil sa malayo, ang hari ng gintong panahon ay patuloy pa rin kumakain ng sarili niyang mga anak. Tahimik ang kanyang pamumuno, maayos, ngunit puno ng takot. Bawat gabing siya ay nakahiga, ang kanyang panaginip ay tila binabalot ng propesya. At sa bawat panaginip, tila may boses na nagsasabing may paparating. Ngunit wala siyang nakikita at wala siyang naririnig dahil ang panganib ay hindi palaging maingay. Minsan, ito ay lumalaki sa mga kuweba ng bundok, sa piling ng mga hayop at diwata. Lumaki si Zeus nang may kumpiyansang hindi kayabangan. Tahimik ang kanyang lakad, matatag ang kanyang titig. At sa bawat araw, mas lalo siyang nakakaramdam ng isang bagay sa loob niya. Isang init, isang puwersa, isang uri ng lakas na hindi pa niya may paliwanag. Wala pa siyang alam tungkol sa kanyang ama. Wala pa siyang ideya na siya ay itinaktang magbago ng takbo ng mundo. Sa kanya, ang lahat ay isang mahabang gabi na puno ng tahimik na pagtano. Ngunit dumating ang araw na siya ay hindi na sanggol. At ang bundok ay tila nagsimulang bumigat. Ang hangin ay naging mas malamig, at ang kuweba ay tila unti-unting nagiging masikip. Ang mga nympha ay tumingin sa isa't isa, tahimik. Ngunit may alam na ang panahon ng pagtatago ay malapit nang matapos. At si Zeus ay handa na. Hindi niya pa alam kung paano, hindi niya pa alam kung saan. Pero sa kanyang puso may bumubulong na tinig, isang panawagan, isang misyon. At sa unang pagkakataon, lumabas siya mula sa kuweba. Hindi pa siya hari, hindi pa siya bayani, hindi pa siya Diyos sa langit. Ngunit siya ay isang anak na babalik upang harapin ang amang kinatatakutan ng lahat. At sa ilalim ng mga ulap, ang hangin ay nagsimulang umikot. Ang katahimikan ay napalitan ng paghihintay. At ang sanggol na minsang inilihim ay magiging bagyo. Itutuloy natin sa Kabanata 6. Tahimik ang paglalakad ni Zeus pababa ng bundok. Walang mga toreng bumabagsak, walang kulog, wala pa. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa lupaing matagal na niyang tinirhan.
Bawat ugat ng punong nadaanan niya, bawat pato sa kanyang daan, lahat ay bahagi ng kanyang pagiging siya. Ang mundo sa ibaba ay hindi na bago sa kanya. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ito ng may ibang mata. Hindi na siya taga-tago. Hindi na rin siya bata. Isa na siyang nilalang na may layunin. At ang layuning iyon ay hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng nilulon. Para kina Hestia, Demeter, Hera, Hades at Poseidon. Sa tulong ng mga nympha at diwata, nakarating si Zeus sa isang lugar na puno ng mga aninong walang pangalan. Doon niya natutunan ang kasaysayan ng kanyang pamilya, ang ginawa ni Cronus, ang propesyang binitiwan ni Uranus, at ang lihim na sakit ng kanyang inang si Rhea. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit ng malakas. Sa halip tumahimik siya, at sa katahimikang iyon nagsimula siyang magplano. Hindi kayang labanan si Cronus ng lakas lamang. Ang hari ng mundo ay matagal nang naghahari. May kapangyarihan siya hindi lang sa katawan kundi sa takot ng iba. Kaya't ang unang hakbang ni Zeus ay paglilinlang. Nagkunwari siyang isang taga-silbi, isang di kilalang nilalang na handang yumuko. Nilapitan niya ang trono ni Cronus. Tahimik, hindi nagpakilala. At sa kanyang mga kamay, dala niya ang isang tasa ng inumin. Ngunit ang inuming iyon ay may halong damo. Isang uri ng mahika na natutunan niya sa mga Diyos ng kagubatan. Isang sangkap na kapag nainom ay hindi pumapatay kundi nagpapabalik. Inabot niya ito kay Cronus. At kaya ng dati, hindi ito nagtanong, hindi tumingin. Basta uminom. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay tila ginulo ng alon. Hindi siya nasugatan, hindi siya hinampas. Pero may bumangon mula sa kanyang loob, isang halinghing. Isang unmol at isa-isa isinuka ni Cronus ang kanyang mga anak. Una si Hestia, basang-basa, ngunit puwo. Sumunod si Demeter. Pagkatapos si Hera, si Hades at si Poseidon. Isa-isa silang lumabas mula sa dilim. Hindi bata, hindi sanggol, kundi ganap. Parang mga Diyos na itinago lang sa mahabang gabi na walang silbi. Tumayo silang anim, tahimik, nagmamasid. At sa unang pagkakataon, magkakapatid silang muli. Si Cronus ay nanghihina. Hindi sa katawan, kundi sa kapangyarihang unti-unti nang nawawala sa kanya. Hindi pa iyon ang labanan. Hindi pa iyon ang digmaan. Ngunit iyon ang simula. Isang pagbabalik, isang pagbangon, at isang paalala na kahit gaano mo itago ang katotohanan, darating at darating pa rin ito sa anyong hindi mo inaasahan. Tahimik si Zeus, ngunit sa kanyang loob may sigla ng apoy. Hindi galit, hindi paghiganti, kundi isang uri ng pangakong hindi kailanman binigkas na ang mundo ay magbabago. At siya ay magiging dahilan nito. Itutuloy natin sa Kabanata 7. Tahimik pa rin ang mundo, pero ang katahimikan ngayon ay may dalang tensyon. Parang buntong hiningang pinipigil. Parang langit na habot ulap ang dilim. Wala pang ulan, pero may bigat na hindi may kakaila. Sa ilalim ng katahimikan, ang anim na magkakapatid ay nagsama-sama. Hindi bilang mga nilalang na isinuka ng Ama, kundi bilang mga Diyos na may kani-kaniyang lakas. May layunin, may ugnayan. At higit sa lahat, may dahilan. Ngunit hindi sapat ang kanilang presensya. Hindi rin sapat ang kanilang damdamin. Dahil si Cronus ay hindi ordinaryong kalaban. Siya ang hari ng lahat. At kahit siya ay nanghihina, ang kanyang anino ay nananatiling mabigat. Kailangan nilang humingi ng tulong. Si Zeus ang nanguna. Ang kanyang mga mata ay tila palaging naghahanap, hindi ng papuri, kundi ng posibilidad. Na kahit sa pinakatahimik na sulok ng mundo, ay may kakampi. May lihim na puwersa. At sa isang gabi na mabagal na hangin, bumaba si Zeus sa kailaliman. Mas malalim pa sa kailaliman ng dagat. Mas madilim pa sa gabi. Doon niya naramdaman ang presensya ng mga nilalang na mas matanda pa kay Cronus. Mas matagal lang nakatali, mas tahimik ang galit. Ito ang mga Hecatoncires, isang dahang kamay, 50 ulo, isang katawan na parang hindi gawa sa balance. Sila ay mga kapatid ng mga Titan. Isinilang din ni Gaia at Uranus. Ngunit dahil sa kanilang anyo, itinago sila, ikinulong sa kadiliman. Hindi sila masama. Ngunit ang mundo ay hindi pa handa sa kanila.
At si Zeus, sa kanyang kabataan, sa kanyang kakaibang pag-unawa, ay hindi natakot. Lumapit siya, tahimik, walang sigaw, walang halok ng kapalit. Isang pakiusap lang, tulungan ninyo kami, palayain natin ang mundong ito mula sa takot. Hindi sumagot ang mga nilalang, ngunit unti-unti ang lupa ay gumalaw, ang dilim ay lumuwag, at ang mga mata ng Hecaton chairs ay bumukas. Isinunod ni Zeus ang mga Cyclops, isang mata. Isang paningin na parang apoy. Sila rin ay nakakulong, at gaya ng iba, itinapon sa dilim. Sila ang tagapanday, hindi ng bakal, kundi ng mga kapangyarihan. At bilang pasasalamat kay Zeus sa kanilang paglaya, binigyan nila siya ng regalo. Isang sandata na walang katumbas. Ang kidlat. Hindi ito laruan, hindi rin ito dekorasyon. Ito ay puwersang hindi makikita, pero mararamdaman sa bawat putok ng langit. At hindi lang si Zeus ang nakatanggap. Si Hades ay binigyan ng helmet ng hindi nakikita. Isang kasangkapan upang maglakad sa anino. Tahimik, walang ingay. Isang espiritong dumadaan sa gitna ng kaguluhan. Si Poseidon naman ay binigyan ng trident, isang sibat na may 3 dulo. At sa bawat hampas nito, ang dagat ay sumusunod. Ang alon ay yumuyuko. Handa na sila. Hindi pa para sa huling labanan pero para sa simula ng digmahang tatagal ng 10 taon. Isang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at ng mga titan. Isang labanan hindi lamang ng lakas, kundi ng panahon, ng ideya, ng bagong kaayusan laban sa lumang kapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalang patuloy na binibigkas ng katahimikan. Zeus. Itutuloy natin sa Kabanata 8. Tahimik ang umaga bago ang digmaan. Wala munang kidlat, walang lindol, walang sigaw ng Diyos o halimaw. Tila ang mundo ay humihinga ng malalim, isang hiningang may laman ng pag-aalala, ng pagtanggap at ng mga panahong hindi na may babalik. Sa unang pagkakataon, ang mga Diyos ay hindi na lamang tagamasid. Sila na yon ay mga kalahok. At ang mga titan na minsang sinamba bilang haligi ng mundo ay lalaban upang panatilihin ang kanilang kapangyarihan. Ang digmaang ito ay tinawag na Titanomachy. Isang salitang kumakatawan hindi lang sa labanan, kundi sa banggahan ng dalawang panahon. Sa isang panig, ang mga titan na pinamumunuan ni Cronus, matagal nang naghahari, matatag at sanay sa katahimikan ng kanyang kaharian. Sa kabila, ang mga Diyos ng bagong henerasyon na pinamumunuan ni Zeus, kasama ang kanyang mga kapatid, mga Diyos na isinuka, ngunit pumalik ng mas buo, mas handa. Ang unang mga araw ay hindi mabilis. Ang digmaang ito ay hindi katulad ng mga labanan sa alamat ng mga tao. Walang isang araw na tapos agad ang lahat. Ito ay mabagal, mahaba, at parang alon na paulit-ulit na bumabagsak sa parehong bato. Minsan ang mga titan ang nakalalamang, minsan ang mga Diyos. At sa bawat sagupaan may mga bundok na bumabagsak, may mga ilog na natutuyo, at may mga bituin na tila nanginginig sa kalangitan. Ginamit ni Zeus ang kanyang kidlat. Hindi ito apoy, kundi liwanag na dumidiretso, walang pasintabi, at kayang hatiin ang langit sa gitna ng gabi. Si Poseidon sa kanyang trident ay inalog ang dagat hanggang ang mga isla ay gumalaw. Ang alon ay tumama sa mga baybayin ng mga mundo. At si Hades, na halos hindi makita, ay gumalaw sa mga anino. Tinulo niya ang hanay ng mga titan nang hindi nila namamalayan. Ngunit ang mga titan ay hindi basta-basta bumibigay. Si Atlas, isang titan na malaki at matibay, ay naging pangunahing mandirigma. Bitbit niya ang bigat ng langit sa kanyang balikat, hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa lakas. Si Iapetus, isa ring titan, ay tumulong sa paglusob, habang si Zeus ay gumamit ng kanyang katalinuhan upang lituhin ang mga Diyos. Hindi ito digmaang may tama at mali. Ito ay digmaang ang bawat panig ay may paniniwala. Paniniwalang sila ang dapat manatili. Paniniwalang sila ang nararapat sa mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Gaia, ang inang lupa, ay nanood. Hindi siya pumanig. Hindi siya sumigaw. Ngunit sa bawat pagbagsak ng bato, sa bawat sugat ng kagubatan, ang kanyang puso ay tila pumuputok sa sakit. Dahil ang mga anak niya at mga apo ay nagpapapatayan para sa kapangyarihan. Lumipas ang araw,
Lumipas ang buwan, taon ang dumaan. 10 taon na walang tiyak na panalo. Ngunit sa dulo ng ika-10 taon, may naisip si Zeus. Isang galaw na maaring hindi inaasahan ng mga titan. Isang desisyong hindi lang tungkol sa lakas, kundi tungkol sa pag-unawa kung sino ang kakampi ng mundo mismo. At sa susunod na kabanata, makikilala natin ang mga nilalang na gagamitin ni Zeus upang tapusin ang lahat. Hindi sa sigaw kundi sa bigat ng isang panibagong simula. Itutuloy natin sa kabanata 9, 10 taon ng digmahan. 10 taon ng pagkapantay-pantay sa pagitan ng lumang kaayusan at ng bagong panahon. Walang nananalo, walang sumusuko. Sa katahimikan ng ika-10 gabi, habang ang buwan ay kalahati lamang, umupo si Zeus sa isang gilid ng bundok. Tahimik, pagod, nag-iisip. Hindi sapat ang kapangyarihan ng mga Diyos. Hindi rin sapat ang galit laban sa mga titan. At hindi kailanman sapat ang sandata kung ang mundo mismo ay hindi mo kakampi. At sa sandaling iyon, tila may bumulong sa hangin. Isang tinig na hindi malakas, hindi malinaw, ngunit malalim. Ito ang tinig ni Gaia. Hindi siya pumanig sa sinuman noon. Ngunit ngayong ang digmaan ay nilalapastangan na ang kanyang katawan, siya ay gumalaw. Hindi sa anyo ng kidlat, hindi sa anyo ng apoy, kundi sa pamamagitan ng halahala. Ipinaalala niya kay Zeus na may mga nilalang pa siyang anak. Mga nilalang na hindi pa kailanman inilabas sa liwanag. Mga nilalang na isinilang bago pa ang mga Diyos at nakalimutan ng lahat, maliban sa lupa. Ito ang mga Hecatoncheires at mga Cyclops, ang dating pinalaya ni Zeus, na ngayon ay nananatili pa ring tahimik sa lilim. Sila ay hindi pagganap na bahagi ng digmahan. Ngunit naroon lamang, nagmamasid. Sa gabing iyon, muling lumapit si Zeus, humingi ng tulong. Hindi bilang hari, hindi bilang Diyos, kundi bilang anak ng mundo, anak ng layunin. Sumagot ang mga nilalang, hindi sa salita, kundi sa kilos. Ang Cyclops ay muling humawak ng apoy. Pinalakas nila ang mga sandata. Binigyan si Zeus ng mga bagong kidlat, mas maliwanag, mas mabilis, mas malalim ang tama. Binigyan si Poseidon ng isang trident na may kasamang dagundong. Sa bawat hampas, ang lupa ay umuuga. At si Hades ay pinagkalooban ng usok na panlilinlaw. Isang kapangyarihang nagpapalabo sa isip ng kalaban na parang panaginip na hindi magising. Ang Hecatoncheires, na may sandaang kamay, ay nagsimulang itaas ang mga bato, ang mga bundok, ang mga ulap, at itinapon ito sa langit kung saan naroon ang mga titan. Ang kanilang lakas ay hindi matatawaran. Sa bawat pagbitaw nila ng bato, isang bahagi ng mundo ang nagbabago. Hindi nila kailangan ng armas. Sila mismo ang sandata. Nayanig ang hanay ng mga titan. Hindi nila inaasahan ang puwersang ito. Dahil matagal nang akala nila na sila na ang pinakamalakas. Ngunit ngayon, ang mga nilalang na isinumpa at itinapon ay siyang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, pinamunuan ni Zeus ang huling hakbang. Kasama ang kanyang mga kapatid. Kasama ang mga nilalang ng ilalim. Kasama ang mga puwersang minsang tinalikuran. Ngunit ngayon yayakap muli ng mundo. At sa ilalim ng isang ulap na puno ng kidlat, ang kalangitan ay parang bumuka. Sumigaw si Zeus, hindi para magalit, kundi para tawagin ang wakas. At sa wakas, ang Titanomachy ay natapos. Ang mga titan ay bumagsak, hindi lahat namatay. Ngunit ang kanilang paghahari ay winakasan. At sa lilim ng mga ulap, ang bagong panahon ay nagsimulang huminga. Tahimik, hindi mapagmataas, hindi agad nagdiwang. Dahil alam ni Zeus, ang tunay na pamumuno ay hindi sigaw. Ito ay pakikinig sa mga hindi binigyang pansin. Itutuloy natin sa Kabanata 10. Tahimik ang kalangitan pagkatapos ng digmahan. Wala nang bato na lumilipad. Wala nang kulog na dumadagundong sa bawat bundok. Tanging ang hangin na lang ang gumagalaw, dahan-dahan, parang paghinga ng mundong matagal ng pinipigilan. Ang Titanomachy ay tapos na. Ngunit ang mga tanong ay naiwan. Ano ang kapalaran ng mga titan? Sila ba ay papatawarin o itatapon ng tuluyan? Si Zeus, pagaman puno ng kapangyarihan, ay hindi agad kumilos. Hindi siya nagmadali.
Dahil sa kanyang isipan, ang parusa ay hindi dapat bunga ng galit, kundi bunga ng pag-unawa sa kung ano ang nararapat. Ang mga titan, ang kanyang mga tiyuhin, ay tumayo sa harap niya, basa ng pawis, ng alikabok at ng alaala ng panahong sila ang namumuno. Si Cronus, ang ama ng bagong henerasyon, ay hindi nagsalita. Tahimik siyang tumingin kay Zeus. Walang galit, walang pagsusumamo. Para bang tinanggap na niya na ang oras ng kanyang paghari ay tapos na. At iyon ang totoo. Dahil kung may isang Diyos na hindi kayang talunin, iyon ay ang panahon. Ngunit si Zeus, bagaman nanalo, ay hindi naging malupit. Hindi niya pinatay ang mga titan. Hindi niya winasak ang kanilang halahala. Sa halip, ipinatapon niya sila sa isang lugar na hindi kayang abutin ng liwanag. Isang lugar na mas malalim pa sa Tartarus. Isang kailaliman sa ilalim ng kailaliman. Ang mga Hecatonchires, ang dating biktima ng pagtatakwil, ang siyang inatasan ni Zeus upang maging bantay ng mga titan. Ang dating isinumpa ngayon ay tagapangalaga ng balanse. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi, pag-ayos sa mga lumang sugat ng kasaysayan. Hindi lahat ng titan ay tinapon. May mga piniling manatili. Ilang tulad nina Oceanus at Mnemosyne ay hindi lumaban at sila'y pinahintulutang patuloy na umiiral sa gilid ng bagong kaayusan. Si Atlas, isa sa mga pinakamatitibay na titan, ay binigyan ng natatanging parusa. Hindi siya itinapon sa kadiliman, kundi pinapasa ng langit. Hindi bilang simbolo ng kaparusahan, kundi bilang paalala na kahit ang pinakamalakas ay may hangganan. Ang mundo ay muling huminga. Ang mga Diyos ay nagsimulang ayusin ang mga sugat ng labanan. Ang mga bundok ay muling itinayo. Ang mga ilog ay pinalaya mula sa pagkalito. At ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ngayon, hindi na ito katahimikan ng kawalang laman. Ito na ay katahimikan ng pagkatapos, ng bagong simula. Si Zeus ay tumingin sa kalangitan, hindi bilang pananakop, kundi bilang tahanan. Siya na ngayon ang hari ng langit, ng kulog, ng bagong panahon. Ngunit ang totoo, ito ay simula pa lamang. Dahil ang pamumuno ay hindi tapos sa pagkapanalo. Ito ay araw-araw na pagpili, pagpapasensya, at pagdinig sa mga bulong ng mundo. At sa mga susunod na kabanata, makikilala natin ang mga bagong Diyos, mga bagong alamat, at ang tahimik, ngunit makapangyarihang pag-usbong ng Olympus. Itutuloy natin sa kabanata 11. Tahimik ang umaga matapos ang digmaan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagbago. Ang katahimikan ngayon ay hindi bakante. Ito ay puno. May laman ng pag-asa. May simula. Matapos ang pagbagsak ng mga titan at ang pagtapos sa isang lumang panahon, nagsimulang humubog si Zeus ng isang panibagong mundo. Isang mundo na hindi lamang pinamumunuan ng lakas, kundi ng kaayusan. Una niyang itinayo ang isang tahanan, isang lugar para sa mga Diyos. Hindi sa ilalim ng lupa, hindi rin sa gitna ng kagubatan, kundi sa itaas. Sa tuktok ng pinakamataas na bundok, doon niya inilagay ang bagong sentro ng kapangyarihan. Ang lugar na iyon ay tinawag na Olympus. Hindi ito palasyo na gawa sa marmol. Hindi rin ito may matayog na pader. Ang Olympus ay tila gawa sa ulap, sa hangin, at sa alab ng pananampalataya. Dito hindi sumisigaw ang mga pader. Hindi rin matitinis ang tunog ng bakal. Ang naririnig mo lang ay ihip ng hangin at ang mahinang yabag ng mga Diyos na palaging nagmamasid. Isa-isa, tinawag ni Zeus ang kanyang mga kapatid. Si Poseidon, na ngayon ay mamumuno sa dagat. Si Hades, na pipiliing manirahan sa kailaliman. At sina Hera, Demeter at Hestia, na magiging haligi ng bagong pamayanan ng mga Diyos. Bawat isa sa kanila ay may papel. Walang mas mataas. Walang mas mababa. Ang tunay na lakas ng Olympus ay hindi sa trono, kundi sa balanse. Si Hera ay naging reyna. Hindi lang dahil asawa siya ni Zeus, kundi dahil sa kanyang dignidad, sa kanyang karunungan, at sa kanyang tahimik na lakas. Si Demeter, na minsang nilamon, ngayon naging tagapagbantay ng mga tanim, ng mga siklo ng panahon, at ng buhay na umaangat sa lupa. Si Hestia, ang diyosa ng tahanan, ay hindi madalas lumalabas. Ngunit sa bawat apoy sa gitna ng mga templo, naroon ang kanyang presensya.
Ang Olympus ay hindi perpekto. Walang lugar na pinamunuan ng damdamin ang ganap na payapa. Ngunit ito ay buhay. At dito nagsimula ang kasaysayan ng mga bagong Diyos. Mga Diyos na tatawagin ng mga tao sa mga dasal, sa ulan, sa giyera at sa pag-ibig. Sa Olympus, unang narinig ang tunog ng mga bagong yapak. Hindi lahat ay anak ng titan. May mga bagong nilalang. Mga isinilang sa pagitan ng katahimikan ng gabi at ng sigaw ng apoy. Isa na rito si Hephaestus, isang panday na may kamay ng apoy. Tahimik siya, laging naglalakbay sa init ng bulkan. Sa kanya lilitaw ang mga sandata ng bagong panahon. Sumunod si Ares, ang Diyos ng digmaan. Pusok, mapusok. Ngunit may silbi dahil kahit ang kapayapaan ay nangangailangan ng pag-unawa sa kaguluhan. At si Apollo na may liwanag ng araw at musika. At ang kanyang kakambal si Artemis, ang diyosa ng buwan at pangangaso. Sa Olympus, lahat ay may lugar, lahat ay may tungkulin, at lahat ay bahagi ng mas malaking kwento. Kwento ng mga Diyos, ng tao, ng panahon. Ngunit sa bawat bagong simula, ay may mga lihim na hindi pa alam. Mga pusong magtataksil, mga Diyos na gugulo, at mga kwento ng pag-ibig, selos at kapalaran. Ngunit hindi pa ngayon. Ngayon, ang Olympus ay isang tahanan, tahimik, mataas at buo. Itutuloy natin sa Kabanata 12, tahimik ang mga Diyos sa Olympus. Tahimik pero hindi kampante. Ang katahimikan ng itaas ay parang tanong na wala pang sagot. Parang hangin na walang direksyon. Dahil kahit buo na ang kaharian ng mga Diyos, may kulang pa rin. Wala pa ang mga tao. Wala pa ang mga nilalang na magmamasid sa langit, magdarasal sa ulan, magbibigay ng pangalan sa mga bituin. Si Zeus ay nagmuni-muni. Hindi siya nagalit, hindi rin natuwa. Naglakad lang siya sa ulap tahimik habang pinapanood ang lupa. Sa ibaba, ang mundo ay handa na. May mga ilog na umaagos, may bundok, may gubat, may mga hayop na gumagalaw na parang walang alituntunin. Ngunit wala pa ang nilalang na may tanong, na may pangarap, na marunong mangarap kahit natatakot. At sa panahong iyon, lumapit ang isang titan, isang hindi kasama sa digmaan. Tahimik lang siyang nanatili sa gilid habang ang lahat ay nagkakagulo. Siya ay si Prometheus. Hindi siya malakas tulad ni na Atlas. Hindi rin siya may dalang apoy tulad ni Hephaestus. Ngunit may isa siyang kakayahan na bihirang taglay ng Diyos. Malalim na pag-unawa. Si Prometheus ay tumingin sa lupa at nagsalita sa harap ni Zeus. Ang mundo ay buo na. Ngunit wala pang titingin dito at magtatanong kung bakit ito maganda. Tahimik si Zeus, hindi sumagot agad. Ngunit sa lublob niya, alam niyang may katotohanan ang sinabi. At doon, pinayagan niya si Prometheus na lumikha. Sa putik ng lupa at sa ihip ng hangin, isinimulang hulmahin ni Prometheus ang unang mga tao. Hindi ito mabilis, hindi rin ito magarbo. Isa-isa niyang inayos ang hugis ng kamay, ang kurba ng likod, ang tikwas ng buhok, at ang lalim ng mga mata. Hindi perpekto ang nilikha, ngunit hindi rin kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay may tanong ang nilalang, at may kakayahang maramdaman ang lamig, ang gutom, ang takot, at ang pag-asa. Isinilang ang unang mga mortal, hindi sila Diyos, hindi rin halimaw. Sila ay mga nilalang na kayang tumawa, umiyak at magmahal. Sila ay mahina. Oo, ngunit sa loob nila may kakaibang apoy na hindi madaling patayin. Pinanood sila ng mga Diyos mula sa Olympus. Iba-ibang naging damdamin nila. Si Hera ay nag-alala. Ang tao ayon sa kanya ay madaling maging magulo. Si Athena ay natahimik. Nakita niya ang potensyal ng isip, ang kakayahang matuto kahit walang sinasabi ang mundo. At si Zeus ay hindi nagpakita ng emosyon, hindi pa. Dahil alam niya kung may isang bagay na hindi kontrolado ng mga Diyos, iyon ay ang pagkakataon. Ngunit si Prometheus hindi pa kontento. Nais niyang bigyan ng apoy ang mga tao. Apoy na hindi lamang para sa init, kundi para sa liwanag. Para sa pagluluto, para sa paglikha. Ngunit ang apoy ay isang sagradong bagay, at si Zeus ay hindi pumayag. Ang apoy ay para lamang sa mga Diyos ayon sa batas ng Olympus. Ngunit si Prometheus sa kanyang pananahimik ay may bitbit na desisyon. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya nagreklamo. Kumalaw lang siya sa gabi, sa anino, at nagnakaw ng apoy mula sa langit. Isang simpleng sulo, isang maliit na liwanag. Ngunit sa kamay ng tao, ito ay naging simula ng lahat ng sibilisasyon. Ng apoy sa kusina, ng apoy sa digmahan, ng apoy sa puso. At sa Olympus, ang katahimikan ay napalitan ng tanong. Dahil may Diyos na lumabag para sa tao. Itutuloy natin sa Kabanata 13. Tahimik ang Olympus, ngunit hindi na ito ang katahimikang payapa. Ito ay tila katahimikan bago ang kulog. Isang uri ng pananahimik na may laman. May bagyo sa loob kahit wala pa sa labas. Nalaman ni Zeus ang nangyari. Na ang apoy, ang sagradong apoy ng mga Diyos, ay ibinigay sa mga mortal. At hindi ito aksidente. Hindi rin ito kamalian. Ito ay sadyang ginawa. Isang pagsuway, isang paglalapit sa pagitan ng langit at lupa na hindi niya pinayagan. Si Prometheus ay hindi nagtago, hindi rin siya nagtanggol. Nakaharap siya sa Olympus ng walang takot. Tahimik lang siya. Tumingin kay Zeus na parang sinasabi, ginawa ko ito dahil kailangan nila. Ngunit ang batas ay batas. At si Zeus, kahit may pag-unawa, ay hari pa rin. At sa isang mundong pinamumunuan ng kaayusan, ang pagsuway ay may kapalit. Isang parusa ang ipinataw kay Prometheus. Hindi kamatayan, hindi pagkalimot, kundi walang hanggang pagdurusa. Itinali siya sa isang matarik na bato sa pinakatuktok ng isang bundok na walang pangalan. Mataas, malamig, malayo sa sinuman. At bawat araw isang agila, malaki, matalas ang mga kuko, ang darating upang tukayin ang kanyang atay. Hindi ito kamatayan. Dahil bawat gabi, ang kanyang katawan ay muling nabuo at kinabukasan ulit ang lahat. Hindi ito mabilis, hindi ito dramatiko, ito ay paulit-ulit, tahimik, mabagal at matatag. Isang parusa hindi lamang sa laman kundi sa loob. Isang paghintay na walang wakas. Isang pagninilay na hindi maputol. Ngunit si Prometheus ay hindi sumigaw. Hindi siya nakiusap, hindi siya lumuhod. Tahimik lang siya. At sa katahimikan niya, may dignidad. Sa ibaba ang mga tao ay nagsimulang magbago. Natutong gumamit ng apoy. Nagsimulang magluto, magtayo ng tahanan, gumawa ng mga kasangkapan. Sa init ng apoy, nagkaroon sila ng direksyon. At sa liwanag nito, natuto silang magtanaw. Hindi lang tungkol sa mundo, kundi tungkol sa sarili. Sino kami? Bakit kami narito? At ano ang layunin namin? Ngunit sa Olympus, ang pananahimik ni Zeus ay may halo ng bigat. Alam niyang ang apoy ay hindi na mababawi. Na ang ugnayan ng Diyos at tao ay nagbago na. At sa pagbabagong ito, may mga susunod pang kwento. Mga kwento ng pagmamalaki, ng pag-ibig, ng pagkasira at ng panibagong simula. Ang mga Diyos ay nanatili sa itaas. Ngunit ngayon, ang mga tao ay hindi na basta mga nilalang sa lupa. Sila ay tagagapagdala ng apoy. At sa bawat apoy na lumiliyab sa gabi, parang may pahalala. Na minsan, may isang nilalang na pinili ang sakit para may ibang makinabang. Sa malayo, sa tuktok ng bundok, tahimik pa rin si Prometheus. Hindi pa rin sumusuko. At sa kanyang pananahimik, nagsisimula ang isa sa pinakamatandang hanyo ng pag-ibig, ang sakripisyo. Itutuloy natin sa Kabanata 14. Tahimik ang mga gabi sa mundo ng mga tao. Sa liwanag ng apoy na kaloob ni Prometheus, nagsimula silang mabuhay na may direksyon. May apoy sa kusina, may init sa paglamig, may liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit sa Olympus, ang katahimikan ni Zeus ay hindi tanda ng kapatawaran. Dahil sa likod ng kanyang paningin, may bumubuong plano. Isang tahimik na paghihiganti. Hindi kay Prometheus, kundi sa mga taong piniling alagahan ng Titan. Si Zeus ay hindi sumisigaw. Hindi rin siya nagpapahayag ng galit ng lantaran. Ang kanyang mga parusa ay paunti-unti at kadalasang nakatago sa hanyo ng regalo. At sa pagkakataong ito, ang kanyang plano ay nagsimula sa paglikha. Tinawag niya si Hephaestus, ang Diyos ng hapoy at panday. Tahimik ngunit makapangyarihan ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng bundok, gumawa siya ng hanyo. Isang babae, gawa sa luwad, gawa sa init, gawa sa kagandahang hindi pangkaraniwan. Pinagkaisa ng mga Diyos ang kanilang regalo. Si Aphrodite ang nagbigay ng kagandahan. Si Athena ng katalinuhan at kilas.
Si Hermes ng dila na marunong magsalita at kilay na may lihim. At nang matapos ang lahat, pinuhay siya ni Zeus at pinangalanan siyang Pandora. Ang taglay ang lahat ng kaloob. Sa simula, siya ay inosente, tahimik, mahinahon. Parang ilog bago ang ulan. Wala siyang alam sa layunin ng kanyang paglikha. Wala siyang balak manira. Ngunit sa kanyang mga kamay ay ibinigay ang isang kahon. Isang sisidlang hindi niya dapat buksan. Walang paliwanag, walang paalala, tanging utos, huwag mong bubuksan. At kaya ng marami salamat, ang pagbabawal ay parang paanyaya. Si Pandora ay pinadala sa mundo ng mga mortal. Doon, nakilala niya ang kapatid ni Prometheus, si Epimetheus. Si Epimetheus ay mabait, hindi kasing talino ng kanyang kapatid. Ngunit may puso. At walang pag-aalin lang ang tinanggap si Pandora bilang kasama. Walang digmaan, walang pagtutol, walang tanong. Sa mga sumunod na araw, nabuhay sila ng tahimik, nagtanim, nagsalo sa apoy, nagtakas sa mga bituin. Ngunit sa puso ni Pandora, may binhing unti-unting tumubo, kuryosidad. Ano ang laman ng kahon? Bakit ipinagbabawal? Bakit walang nagsasabi ng totoo? At isang gabi habang si Epimetheus ay natutulog, dahan-dahang binuksan ni Pandora ang sisidlan. Mula sa loob, lumipad ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Hindi ito mga hiyas, hindi rin liwanag. Ito ay mga sakit, mga inggit. Pagkakasala, kawalan ng tiwala, selos, galit, bighati at takot. Isa-isa silang lumabas, lumipad sa hangin at kumalat sa mundo ng tao. At sa unang pagkataon, ang tao ay umiyak. Pandora ay napatigil, napaluhod, at bigla niyang isinara muli ang kahon. Tahimik, huli na. Ngunit may natirang isa. Isang liwanag na maliit. Halos hindi kita, halos wala. Isang boses sa loob ng kahon. Mahinang bulong. Ang pangalan nito ay Pag-asa. At mula noon, ang tao ay namuhay na may luha, ngunit may pag-asa. May takot, ngunit may lakas. May sakit, ngunit may dahilan para bumangon. Dahil kahit anong kaguluhan ang lumipad mula sa kahon, may isang bagay na hindi umalis. Ang paniniwalang bukas ay pwedeng maging mas magahan. Itutuloy natin sa Kabanata 15. Tahimik ang gabi matapos mabuksan ang kahon. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Ang mundo ng tao ay nagbago. Ang hangin ay may bigat. Ang mga gabi ay mas mahaba. At ang mga puso ay mas maramdamin. Ang mga Diyos sa Olympus ay nanonood mula sa itaas. Tahimik din sila. Hindi sila bumaba. Hindi sila nang himasok. Para bang tinanggap nilang ang apoy at ang kahon ay bahagi ng bagong hayos ng mundo. Sa gitna ng bagong realidad, ang mga tao ay patuloy na nagtatayo ng buhay, naglalakad, nagmamahal, nagkakasakit, nagluluksa. Ngunit, hindi sumusuko. At sa kabila ng lahat, ang pag-asa, ang huling laman ng kahon, ay patuloy na bumubulong sa bawat sulok ng gabi. Ngunit hindi lahat ng biyaya ay biyayang hiningi. At minsan, ang ibinigay ay hindi pala lubos na regalo. Sa Olympus, may isang Diyos na palaging tahimik, ngunit palaging naroon. Siya ay hindi masyala sa mga halamat, hindi sikat tulad ni Zeus o Poseidon. Ngunit siya ay mahalaga. Ang kanyang pangalanan ay Moros, ang Diyos ng kapalaran. Si Moros ay hindi nagsasalita. Hindi rin siya naghalok. Siya ay dumadaan lamang at nag-iiwan ng taktang wakas sa lahat ng bagay. Buhay, puno, pag-ibig. Lahat ay may hangganan sa kanyang mga mata. Hindi siya masama, hindi rin mabuti. Siya ay tiyak. At kung minsan, ang kaalaman na may wakas ang lahat ay mas bigat pa kaysa sa sakit. Sa panahong ito, ang tao ay nagsimulang matakot sa hinaharap. Natutong mangarap, oo pero natutong ding mangamba. At sa Olympus, si Zeus ay nag-isip. Ang mundo ay puno na ng apoy, ng damdamin, ng luha. Ngunit may isang bagay pa na hindi nararanasan ng mga tao, katiyakan ng hangganan. At sa katahimikan ng kanyang paghahari, isinilang ang isang bagong prinsipyo, kamatayan. Hindi bilang halimaw, hindi rin bilang parusa, kundi bilang bahagi ng pagkakaayos. Hindi lahat nilikha ay mananatili, hindi lahat ng pagmamahal ay magtatagal. At hindi lahat ng tanong ay may kasagutan. Mula sa anino lumitaw si Thanatos, ang espiritu ng mahinahong kamatayan. Hindi siya may dalang espada. Hindi siya sumisigaw.
Siya ay lumalapit kapag oras na, at sa kanyang paghawak ang paghinga ay dahan-dahang humihinto. Walang sakit, walang sigaw, parang mahabang gabi ng tulog. At kasama niya ang kanyang kapatid si Hypnos, ang Diyos ng tulog. Kung si Thanatos ay nagwawakas, si Hypnos ay nagpapahinga. Kapag ang mga tao ay pagod sa pagyak, sa paglalakad, sa pag-iisip, siya ang dumadalaw. Hinahaplos ang noo, pinapatay ang hapoy ng isip. At sa kanyang bisig, nakakahanap ng kapayapaan kahit sa gitna ng magulong mundo. Ito ang bagong yugto ng tao. May apoy, may pag-asa, may sakit. At ngayon, may wakas. Ngunit sa lahat ng ito, isang bagay ang hindi pa rin nawawala. Ang kagustuhang mabuhay kahit alam nating darating ang wakas. Itutuloy natin sa Kabanata 16. Tahimik ang umaga, walang kulog, walang apoy. Tanging hangin lamang, dumaraan sa pagitan ng punong may lanta at bulaklak na muling umusbong. Ang mundo ay patuloy na umiikot. Ang mga tao kahit sa gitna ng luha at hirap ay patuloy nagmamahal, nag-aalaga, at higit sa lahat naniniwala. Sa itaas, sa Olympus, ang mga Diyos ay hindi tuluyang lumalayo, ngunit hindi rin sila laging nakikialam. Sila ay nariyan lang, tahimik na nagmamasid. Dahil habang lumalalim ang buhay ng tao, lumalalim din ang kanilang ugnayan sa mga Diyos. Hindi na lamang ito takot, hindi na lamang dasal sa ulan. Ito ay naging personal. Ang bawat tao ay may tinatawag, may pinapanalanginan, may inaasahan. At sa pagdaan ng mga panahon, nagkaroon ng mga ritual, mga alay, mga panata, hindi para bilhin ang pabor ng langit, kundi para makipag-usap. Ang apoy ay naging kandila. Ang bulong ay naging panalangin, ang tubig ay naging banal, at ang lupa ay naging dambana. Hindi ito itinuro. Walang aklat, walang kautusan. Ngunit ang tao ay likas na naghahanap ng kahulugan. At sa katahimikan ng gabi, doon sila natutong kausapin ang itaas. Sa Olympus, ang mga Diyos ay naging bahagi ng araw-araw. Hindi na sila malayo. Sila ay naging personalidad. Si Hera ay tinawag sa mga kasalan ng pag-ibig at pagtatangi. Si Athena ay inaanyahan ng mga sundalo at iskolar. Si Demeter ay sinasamba sa panahon ng anihan. At si Apollo ay iniikutan ng mga tula, musika at dasal ng mga may sakit. Ang Olympus ay naging abala, hindi dahil sa kaguluhan, kundi dahil sa dami ng koneksyon. Ngunit hindi lahat ay masaya. May mga Diyos na hindi nakukontento sa panonood. May mga Diyos na nais ng higit pa, hindi lang dasal, kundi pagsamba, takot at paghanga. At sa ilalim ng Olympus, may gumagalaw. Mga panibagong Diyos, mga bagong kwento, mga bagong tukso. Ang selos ng mga Diyos ay hindi laging tahimik. Ang pagmamataas ay hindi palaging malakas. Ngunit madalas, ito ay parang halon. Dumarating kapag ang lahat ay akala mong payapa. At sa pagitan ng langit at lupa, sa bawat halay, sa bawat panata, may mga mata na nagmamasid, na nagtatanong kung sapat ang pagtawag sa kanila. Ito ang simula ng mas komplikadong ugnayan, hindi na lamang simpleng dasal sa ulan. Ito na ay bargaining, paghalok, pag-asa, at minsan pagsuway. Dahil ang tao ay natutong pumili. At sa bawat pagpili, ang mga Diyos ay nararamdaman. Nagagalak o nasasaktan. Ang ugnayang ito ay hindi palaging banayad. Ngunit ito'y totoo, buhay, at bahagi na ng kasaysayan ng parehong mortal at immortal. Dahil kapag ang tao ay tumingala at ang Diyos ay tumingin pababa, ang pagitan nila ay hindi lang langit, kundi damdamin. Itutuloy natin sa Kabanata 7. Tahimik ang umaga sa isang maliit na kaharian. Ang hangin ay banayad. Ang araw ay dumarampi sa mga bulaklak. At sa gitna ng katahimikan iyon, may isang babaeng nakatayo sa taas ng kanyang trono. Matikas, marilag at may ngiting hindi madaling mabura. Siya si Niobe, isang reyna, isang ina, at higit sa lahat, isang babaeng puno ng pagmamalaki. Hindi siya isang diyosa, ngunit sa kanyang puso, para bang masigit pa siya roon. Bakit? Dahil siya ay may 14 na anak. 7 lalaki at 7 babae. Malulusog, matatalino at magaganda at makikisig. At sa bawat paglakad niya sa palasyo, dala niya ang pagmamalaki ng pagiging ina na lampas pa sa anumang mortal. Isang araw, dumaan sa kanyang kaharian ang isang pagdiriwang.
Ito ay para kay Leto, isang Diyos ang tahimik, hindi mapagmataas, ngunit may dalawang anak na Diyos rin, Apollo at Artemis. Ipinagdiriwang ng mga tao si Leto, naghalay ng bulaklak, nagpupugay sa kanyang pagiging ina. Ngunit si Niobe ay hindi natuwa. Tumingin siya sa kanyang mga anak na nakatayo't masigla, at sa dami nila ay para siyang ginintuang puno na hitik sa bunga. At sa harap ng lahat, nagsalita siya. Bakit si Leto ang inyong pinararangalan? Siya ay may dalawa lamang na anak. Ako, 14. Tahimik ang paligid. Ang kanyang tinig ay hindi galit, hindi rin sumisigaw. Ngunit sa ilalim nito ay may paghamon. Ang mga Diyos sa Olympus ay tahimik din. Ngunit ang katahimikan nila ay hindi pagkikibit-balikat. Ito ay babala. Si Leto, bagaman hindi palaging nasa gitna ng mga halamat, ay hindi walang kapangyarihan. At ang kanyang mga anak ay hindi basta-basta. Sa gitna ng kaharian ni Niobe, isang araw ay dumating si Apollo. Tahimik, walang anunsyo, at sa kanyang mga kamay ay kidlat ng liwanag. Sa isang iglap, isa-isa niyang pinatahimik ang mga anak na lalaki ni Niobe. 1, 2, 3 hanggang ang 7 lalaki ay bumagsak sa lupa. Sumunod si Artemis, diyosa ng buwan, ng pangangaso at ng katahimikang may dalang ganti. Tahimik din siyang gumalaw. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbabanta. At isa-isa, ang mga anak na babae ni Niobe ay tinigpas ng mga palaso ng Diyos ang walang kapatawaran. Sa huli, 2 lamang ang naiwan. At depende sa salin, ang iba ay nagsasabing pati iyon ay kinuha rin. Ang iba na may sinasabing pinatawad upang manatiling paalala. Ngunit si Niobe ay hindi nakaligtas sa bigat ng kanyang pagsisisi. Tumakbo siya sa bundok, umiiyak, sumisigaw. Hindi bilang reyna, kundi bilang ina na walang natirang yakap. At sa harap ng lahat ng langit at lupa, siya ay nanikluhod, hanggang ang kanyang katawan ay naging bato, at ang kanyang mga luha ay naging ilog. Hanggang ngayon, sabi ng ilan, sa bundok ng Sipilus may batong tila anyo na babae. At sa ilalim nito, may tubig na patuloy na tumutulo. Hindi mabilis, hindi malakas, kundi dahan-dahan, tahimik. Parang luha ng isang pusong hindi na muling gumahan. Ang alamat ni Niobe ay paalala na ang pagmamataas kahit mula sa pagmamahal kapag lumampas sa kababaang loob ay maaring maging dahilan ng pagbagsak. At sa mitolohiya, minsan ang pinakamalambing na kwento ang may pinakamalalim na sugat. Itutuloy natin sa Kabanata 18. Tahimik ang mga bulubundukin ng Lydia. Doon naninirahan ang isang hari na hinahangaan ng maraming mortal. Mayaman, matalino at malapit sa mga Diyos. Ang pangalan niya ay Tantalus. Sa panlabas, isa siyang huwarang pinuno. Ang kanyang kaharian ay masagana. Ang kanyang mesa ay hindi nauubusan ng pagkain. At higit sa lahat, siya ay iniimbitahan sa mga handahan ng mga Diyos. Isang karangalan na hindi basta ibinibigay. Ngunit si Tantalus ay may lob na hindi nahayon sa kanyang itsura. Sa kabila ng kanyang kasaganahan, sa kabila ng pribilehiyong makihalubilo sa mga immortal, mayroong siyang taglay na kawalang kasiyahan. Isang uhaw na hindi matighaw. Isang pagnanasang lampasan ang kanyang lugar. Hindi sapat na siya ay hari ng tao. Ninais niyang tumapat sa mga Diyos. At mula sa pagnanasa, isinilang ang kanyang kasalanan. Ayon sa alamat, nais ni Tantalus na subukan kung tunay na makapangyarihan ang mga Diyos. Kung kaya ba nilang malamang totoo kahit walang nagsasabi. Kaya't sa isang handaan sa mesa ng mga immortal, inihain niya ang isang bagay na labis na karumal-dumal. Pinatay niya ang sarili niyang anak, si Pelops, niluto, at inihain sa mga Diyos bilang eksperimento, bilang hamon. Bilang uri ng panloloko, tahimik ang mesa, ang pagkain ay nakaayos, at ang usok ng nilutong karne ay umahakyat sa langit. Ngunit ang mga Diyos ay hindi kailanman bulag, hindi kailanman mangmang. Isa-isa silang tumigil, tumingin sa kanya, at hindi sumubo. Lamang si Demeter ang diyosa ng hani na sa kanyang matinding pagdadalamhati noon para sa anak niyang si Persephone ay nakakain ng isang piraso ng balikat ng bata. Hindi sumigaw si Zeus, hindi rin siya tumindig agad, ngunit ang katahimikan ng Olympus ay nagsimulang gumalaw.
At si Tantalus, mula sa panauhing kagalang-galang, ay naging pinaka-isinusumpang mortal sa kasaysayan ng mga halamat. Bilang parusa, siya ay tinapon sa Tartarus, ang kailaliman sa ilalim ng mundo. Doon, siya ay pinarusahan hindi sa isang iglap, kundi sa isang walang hanggang pagkauhaw at pagkagutom. Nakatayo siya sa gitna ng malinaw na tubig. Kapag siya'y nauuhaw at yuyuko upang uminom, ang tubig ay lumalayo. At sa itaas ng kanyang ulo, may mga sanga ng punong hitik sa prutas. Ngunit tuwing siya'y magtatangkang abutin ito, ang mga sanga ay umaatras. Isang walang katapusang paghihirap ng pagnanais na hindi kailanman nasusuklian. Ang kanyang anak na si Pelops ay muling binuhay ng mga Diyos. Pinagtagni-tagni ang katawan, at ang nawawalang balikat na kinain ni Demeter ay pinalitan ng gintong balikat. Isang halaala ng karumal-dumal na ginawa ng kanyang ama. Sa mga susunod na henerasyon, ang lahi ni Tantalus ay magdadala ng sumpa. Mga anak, mga apo, at mga inapo na may dalang bigat ng kasalanan ng ninuno. At ang kanyang pangalan, Tantalus, ay magiging ugat ng salitang tantalize. Ang tukso ng isang bagay na malapit, pero hindi kailanman mahabot. Isa siyang paalala na kahit gaano kataas ang tingin sa iyo ng mundo, kapag ang loob mo'y puno ng pagnanasa na sumuway sa katarungan, ang pagbagsak mo'y darating sa katahimikan at tatagal sa walang hanggan. Itutuloy natin sa Kabanata 9, tahimik ang gabi sa mga palasyo ng mga mortal. Ngunit sa bawat salinlahi ng maharlika, may mga bulong, may mga haninong parang hindi umahalis. At sa gitna ng katahimikan, may mga pamilyang tila palaging inuulan ng kapahamakan. Isa sa mga pamilyang ito ay ang angkan ni Tantalus. Hindi natapos sa kanya ang kasalanan. Hindi rin doon nagtapos ang kaparusahan. Ang kanyang anak na si Pelops, bagaman muling binuhay ng mga Diyos, ay hindi lubos na nakalaya sa anino ng kanyang pinagmulan. Naging hari si Pelops sa lupain ng Pisidia, at mula sa kanya, isinilang ang mga susunod na bayani at hari, ngunit may dalang sumpang hindi nila pinili. Ang sumpa ay hindi laging malakas, minsan tahimik ito, minsan para lang itong malas. Pero sa bawat sulok ng kanilang kasaysayan, laging may pagkakanugo, may pagkamatay na hindi inaasahan. Ang isa sa mga anak ni Pelops ay si Atreus, at doon nagsimula ang sunod-sunod na trahedya. Si Atreus at ang kanyang kapatid na si Chestes ay parehong nagnanais ng trono, parehong matalino, parehong may karisma, ngunit parehong may lihim na inggit sa isa't isa. Nagagawan sila ng kapangyarihan. At sa gitna ng sigalot, kumawa si Atreus ng isang plano ng paghiganti na kahawig ng ginawa ng kanyang lolo. Tinawag niya si Thyestes para sa isang hapunan. Tahimik, maayos, may inihayin na pagkain, masarap, mainit. Hindi kakaiba. Ngunit hindi alam ni Thyestes na ang pagkain ay sariling anak niya. Muli ang dugo ng sariling laman ang inihalay sa mesa. At sa sandaling sinabi ni Atreus ang katotohanan, ang digmahan ng lahi ay naging mala-impyernong ugnayan. Walang panalo, walang kapayapaan. Walang tagpo na walang halong kirot. Mula sa kanila ay sinilang si Agamemnon, isang hari ng Mycenae at isa sa mga pinuno sa digmahan sa Troy. Matapang si Agamemnon, matalino, ngunit dala niya ang sumpa. At habang siya'y nasa digmahan, ang kanyang asawa si Clytemnestra ay lihim na nagtanim ng galit dahil sinakripisyo ni Agamemnon ang kanilang anak na si Iphigenia upang mapayapa ang mga Diyos at ituloy ang paglayag. Pagbalik niya mula sa digmahan, hindi siya sinalubong ng tagumpay, hindi musika, hindi halik, kundi isang kutsilyo sa dilim. Sa mismong palasyo niya, sa kamay ng sarili niyang asawa. At ang anak naman ni Agamemnon, si Orestes, ay pinilit ng kapalaran na ipaghiganti ang ama, kaya't pinatay niya ang sariling ina. At dahil doon, siya ay sinundan ng mga Erinyes, ang mga espiritu ng paghihiganti na walang kapaguran, walang tulog, walang hawa. Ang lahi ni Tantalus ay tila hindi makaligtas sa ikot ng dugo. Laging may nawawala, laging may nagkakanulo, at laging may sumusunod na anino ng kahapon. Sa Olympus, ang mga Diyos ay tahimik. Hindi nila pinigilan ang lahat ng ito.
Dahil minsan, ang sumpa ay hindi parusa ng langit, kundi pag-ulit ng pagkakamaling hindi naputol. At sa kasaysayan ng lahing ito, ang tanong ay palaging pareho. Hanggang kailan maulit ang sugat ng nakaraan? At sa katahimikan ng gabi, habang ang mundo ay natutulog, ang mga bituin ay saksi sa mga pamilyang hindi natututo. Itutuloy natin sa Kabanata 20. Tahimik ang kagubatan. Ang mga dahon ay kumikilos sa ihip ng hangin. Ang ilog ay dumadaloy, parang himig na hindi nagmamadali. Sa gitna ng kalikasang iyon, may isang lalaking tahimik na naglalakad. Sa kanyang likod, isang lira, at sa kanyang puso isang awit na wala pang salita. Siya si Orpheus, ang pinakamagaling na musikero ng kanyang panahon. Ang kanyang mga diri ay parang hangin sa mga kuwerdas, at ang kanyang boses ay kayang patahanin ang bagyo. Ang mga hayop ay sumusunod sa kanya. Ang mga bato ay tila lumalambot kapag siya'y umahawit. Kahit ang mga Diyos kapag naririnig ang kanyang himig ay tumitigil. Ngunit sa likod ng kanyang talento, si Orpheus ay isang taong umiibig. At ang pangalan ng kanyang minamahal ay Eurydice, isang nimfa, tahimik, mahiyain. Ngunit sa kanyang mga mata ay may lalim na hindi kayang abutin ng salita. Nang sila'y nagtagpo, parang tumigil ang oras. Hindi kailangang magsalita. Hindi kailangang mangako. Ang tanging kailangan ay ang pagkakasilang ng damdaming buo na sa simula pa lamang. At sa ilalim ng buwan, sila ay kinasal. Tahimik, walang ingranding seremonya. Tanging mga bulaklak, ilang ibon at isang awit mula kay Orpheus ang saksi. Ngunit ang kaligayahan ng tao, gaya ng apoy sa gabi, ay madaling hipan ng hangin ng tadhana. Isang araw, habang naglalakad si Eurydice, tinuklaw siya ng ahas. Isang kagat lang, isang unwol, isang pagbagsak. At bago pa man makabalik si Orpheus, wala na siya. Ang kanyang mundo ay tumigil. Wala nang musika, wala nang kahulugan ng tunog. Ang kanyang lira ay nanahimik. Ngunit ang pag-ibig ay hindi madaling tumigil. At si Orpheus, na may dalang awit sa puso, ay bumaba sa lugar na hindi dapat puntahan ng buhay. Ang ilalim ng daigdig. Dumaan siya sa ilog ng kalimot, Leth. Tumawid sa lilim ng mga espiritu. At sa kanyang pag-awit, ang mga hanino ay napahinto. Ang mga pader ng Tartarus ay tila lumambot. Ang mga multo ay napaiyak. At kahit ang Diyos ng kamatayan, si Hades, at ang kanyang reyna, si Persephone, ay napaunat ang palad. Hiniling ni Orpheus ang isa lang, na may balik si Eurydice. Hindi habang buhay, hindi bilang diyosa, kundi bilang sarili. Tahimik ang mga Diyos, at sa unang pagkakataon, pinayagan siya. Ngunit may isang kondisyon. Maglakad paakyat, siya ay susunod. Ngunit huwag mong lilingunin hanggang sa kayo'y pareho ng nakalabas. Kay Orpheus, ang mundo ay muling umasa. Ang kanyang mga paa ay maingat na tumapak sa daan paakyat. Tahimik ang paligid. Sa kanyang likod, ang bawat hakbang ni Eurydice ay parang himig na hindi niya marinig. Tumibok ang kanyang puso. Tumakbo ang tanong sa kanyang isip. Nariyan pa ba siya? Baka naligaw. Baka iniwan na ako ng tadhana. At sa pintuan ng liwanag, isang hakbang na lang ay lumingon siya. At sa sandaling iyon, ang anyo ni Eurydice ay muli niyang nasilayan. Malambot, matahimik, mabigat ang tingin. At siya ay hinigop pabalik sa dilim. Walang sigaw, walang galit, tanging isang titig at isang paalam na walang salita. Si Orpheus ay hindi muling umibig, hindi muling umawit. At sa mga huling araw niya, naglakad siyang mag-isa, pitpit ang lira na wala ng himig. Sa kanyang katahimikan, nabuhay ang halamat ng isang pag-ibig na hindi natalo ng kamatayan pero nadapa sa pagdududa. Itutuloy natin sa Kabanata 21. Tahimik ang gabi at sa ilalim ng mga bituin, may kwento ng pag-ibig na hindi nagsimula sa pagtitigan, kundi sa hinala, lihim at pagtitiis. Sa isang malayong kaharian, isinilang si Psyche, isang mortal na babae na sa kanyang kagandahan ay pinaghinala ang Diyosa. Hindi siya naghangad ng pansin, ngunit kahit ang mga Diyos ay hindi nakaiwas sa kanyang anyo. Sa kataas-taasang Olympus, si Aphrodite, ang diyosa ng kagandahan, ay hindi natuwa. Isang mortal na tinatawag na mas maganda sa kanya,
Isang babaeng dinarayo ng mga tao para sambahin habang ang mga altar ng Diyosa ay nababakante at mula sa selos isinilang ang plano. Tinawag ni Aphrodite ang kanyang anak, si Eros ang Diyos ng pag-ibig. Tahimik, minsan mapaglaro. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay pusong marunong ding umibig. Ipinag-utos ni Aphrodite, "Panahain mo si Psyche. Gawin mo siyang umibig sa pinakamapangit at pinakamalupit na nilalang." Ngunit nang makita ni Eros si Psyche, isang bagay ang hindi inaasahan ang nangyari. Siya mismo ang umibig. Sa halip na sumunod, itinago niya si Psyche. Nilipad niya ito sa isang palasyong nakatago sa gitna ng ulap. Doon, kinising niya siya araw-araw sa halik ng hangin. Pinagsilbihan ng mga boses na walang anyo. Pinunuan ng haliwalas at pagkain ang kanyang mga gabi. Ngunit may isang kondisyon. Hindi niya kailanman makikita ang mukha ng kanyang asawa. Hindi niya kailanman pagdududahan kung sino ang kasama niya. Sa simula, si Psyche ay kontento. Ang kanyang puso ay payapa. Ang kanyang gabi ay masarap. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang kanyang mga kapatid na pinayagang bumisita ay nagtanim ng alinlangan. Baka halimaw siya, baka itinatago niya ang sarili niya dahil may dahilan. Sino ang natutulog katabi mo gagabi na hindi mo man lang nakikita? At sa gabi ng kanyang pagdududa, habang ang kanyang asawa ay natutulog, dinampot ni Psyche ang lampara. Tahimik niyang inilapit sa mukha ng lalaking minamahal niya. At sa liwanag ng apoy, nakita niya si Eros, hindi halimaw kundi isang Diyos. At sa sandaling iyon, isang patak ng langis mula sa lampara ay tumulo sa balikat ni Eros. Siya ay nagising. At sa kanyang mga mata, naroon ang sakit ng pagtaksil. Hindi sa katawan kundi sa puso. At siya'y lumipad palayo, iniwan si Psyche na umiiyak sa gitna ng kadiliman. Ngunit hindi nagtapos ang kwento roon. Hindi sumuko si Psyche. Lumibot siya sa buong mundo upang hanapin si Eros. Tinanggap niya ang mga pagsubok na ibinigay ni Aphrodite. Pag-aayos ng butil sa isang gabi, pagkuha ng lana mula sa mga mababangis na tupa, at pagbaba sa ilalim ng mundo para kumuha ng kahon ng kagandahan mula kay Persephone. Isa-isa niyang tinapos ang lahat ng ito. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pag-ibig. Pag-ibig na walang kasiguruhan. Pag-ibig na hindi na niya alam kung tatanggapin pa siya. Sa kanyang huling hakbang, nang mabigo siyang pigilan ng tukso at pinuksan ang kahon, siya ay nahulog sa isang tulog ng kamatayan. Ngunit si Eros, na sa kanyang puso ay hindi pa rin nakalimot, ay dumating. Hinalikan niya si Psyche, at sa halik na iyon, ang tulog ay naging gising, at ang gising ay naging panibagong simula. Mula sa langit, si Zeus ay tumingin. At sa unang pagkakataon, isang mortal ang ginawang immortal. Si Psyche ay iniakyat sa Olympus. Pinagkalooban ng ambrosia. At sa harap ng lahat ng Diyos, siya at si Eros ay muling pinag-isa. Ang kwento nila ay paalala na ang pag-ibig ay hindi laging mabilis. Minsan ito'y dumarahan sa duda, sa pagkalito, sa layo, at sa sakit. Ngunit kung ito'y tunay, matatagpuan nito ang daan pabalik. Itutuloy natin sa Kabanata 22. Tahimik ang gilid ng kabundukan. Walang ihip ng hangin, walang huni na ibon. Tanging ang tunog ng isang batong gumugulong pataas at muling bumabagsak. Sa kailaliman ng Tartarus, may isang kaluluwang hindi mapalagay, hindi sumisigaw, hindi rin umiiyak, ngunit walang tigil sa paggawa. Siya si Sisyphus, hari noon ng lungsod ng Corinth, matalino, mapanlikha. Ngunit sa likod ng kanyang talino ay isang puso na hindi marunong sumunod. Hindi siya Diyos, ngunit paulit-ulit siyang nakialam sa mga Diyos. Nilinlang si Thanatos, ang kamatayan. Niloko si Zeus. At kahit sa harap ng kamatayan, nakatakas siya. Sa isang alamat, nang siya'y mamatay, sinadya niyang hindi sundin ang mga ritual ng libing. At nang dumating siya sa ilalim ng daigdig, nagreklamo siya sa mga Diyos na iniwan ng kanyang asawa, kaya't pinayagang makabalik sa mundo upang ayusin ang kanyang libing. Ngunit sa kanyang pagbalik, hindi na siya bumalik, matalino, oo, ngunit mapaglaro sa batas ng buhay at kamatayan. At sa mata ng mga Diyos,
Ang ganong uri ng katalinuhan ay hindi dapat purihin, kundi paluin ng walang hanggang pagod. At doon siya dinala sa isang bangin sa Tartarus. Binigyan ng isang napakalaking bato at inutusan, itulak mo ito paakyat sa tuktok ng bundok. Kapag naabot mo, ikaw ay makalaya. At si Sisyphus na walang mapanghawakang pag-asa kundi ang kanyang sarili ay nagsimulang maglakad. Araw-araw, paitaas. Puno ng pawis ang kanyang noo. Puno ng halikabok ang kanyang katawan. Taimtim, walang reklamo, walang kapalit, walang pahinga. Ngunit sa bawat sandaling halos marating na niya ang tuktok. Ang bato ay madudulas pababa at siya ay magsisimula muli. Hindi ito parusang may sigaw. Hindi ito kapahamakan ng apoy o ng yelo. Ito ay ang pinakamasakit na uri ng pagkakakulong. Ang pag-asang walang katuparan. Ang pagod na walang hangganan. Ang pagsisikap na walang gantimpala. At sa ilalim ng langit, maraming mortal ang hindi alam na sa gabi habang sila'y natutulog, may nilalang sa kailaliman na patuloy na nagtutulak ng bato ng sariling kapalaran. Sabi ng ilan, ang kwento ni Sisyphus ay isang babala na ang sobrang katalinuhan kapag ginamit sa sariling kapakinabangan ay maaring humantong sa walang hanggang pagkabigo. Sabi naman ng iba, ito'y kwento ng resiliensya. Dahil kahit alam niyang mauulit ang lahat, patuloy pa rin siya. At sa kanyang katahimikan, doon mo makikita ang tahimik na anyo ng pag-asa. Hindi dahil may makakamit, kundi dahil pinili niyang ipagpatuloy ang pag-ikot ng kanyang mundo. Itutuloy natin sa Kabanata 23. Tahimik ang mga umaga sa lungsod ng Lydia. Ang sinag ng araw ay dumarampi sa mga pader ng Lario, habang ang mga kababaihan ay abala sa habihan, gumagawa ng mga tela ang ginagamit sa araw-araw, pang-araw, panggabi, panalangin. Ngunit sa gitna ng katahimikan iyon, may isang dalaga na ang kamay ay parang halo ng hangin at ang sinulid ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Ang kanyang pangalan ay Arachne. Hindi siya anak ng hari. Wala siyang dugo ng mga Diyos. Ngunit ang kanyang galing sa paghahabi ay hindi may kukumpara. Sa bawat tela niyang tinatahi, naroroon ang mga kwento ng mundo, ng kalikasan, ng damdamin, ng tao at ng Diyos. At sa bawat habi niya, parami ng parami ang pumupuri. Hanggang sa may nagsimulang magsabi, parang gawa ni Athena ang kanyang mga tela. At dito nagsimula ang hampas ng pagmamataas. Si Athena, ang diyosa ng karunungan at sining, ay patron ng mga habihan. Tahimik siyang iginagalang sa bawat sulok ng Gresya. Hindi siya mabilis magalit, ngunit siya'y mapanood, mapagmatsyag at may mataas na pagtingin sa dangal ng sining. Nakarating sa kanya ang bulong. At ang bulong ay lumakas, at ang kanyang katahimikan ay nauwi sa pagbaba. Nag-anyong matandang babae si Athena. Lumapit sa habihan ni Arachne, tahimik, mapagmasid, at nagsalita. Ipinagmamalaki mong mas magaling ka sa Diyosa. Ngunit alam mo ba kung gaano kabigat ang salitang mas magaling? Huwag kang maging arogante, iha. Humingi ka ng tawad. Ngunit si Arachne ay tumindig. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matalim. Hindi ako hihingi ng tawad sa katotohanan. Kung nais ng Diyosa ng hamon, humarap siya. At sa isang iglap, bumalik sa anyong Diyosa si Athena. Sumiklab ang liwanag, umalo ng hangin. Tumigil ang oras sa paligid. Dalawang babae, isang mortal, isang Diyosa. Magkaharap sa gitna ng sinulid. Bawat isa ay hahabi ng kwento. Hindi gamit ang salita, kundi ang galing ng kamay. Si Athena, gumawa ng habi na nagpapakita ng kapangyarihan ng mga Diyos, ang kanilang paglikha, ang kanilang pamumuno, ang mga taong nagkasala at pinarusahan. Perpekto, makinis, kumikinang sa bawat sinulid ng ginto. Samantalang si Arachne ay humabi ng kabaligtaran. Mga kwento ng kahinaan ng mga Diyos. Si Zeus na mapanlinlang, si Poseidon na mapang-abuso, si Apollo na mapaglaro. At ang kanyang habi ay walang kapintasan. Tahimik si Athena sa simula, walang salita. Ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy na hindi kayang itago. Hindi dahil sa kalidad ng gawa, kundi sa katotohanang laman nito. At sa sobrang galit, sinira ni Athena ang gawa ni Arachne. Pinunit, pinilas, pinaghiwa-hiwalay ang sinulid na buong puso niyang hinabi.
Si Arachne ay nanlumo, lumuhod, humagulgol. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkabigo ng kanyang sining. At sa sandaling iyon, nagbago ang damdamin ni Athena. Hindi niya kayang patayin ang ganoong uri ng talento. Ngunit hindi rin niya kayang palampasin ang paghahambing. Kaya't binigyan niya si Arachne ng kakaibang kapalaran. Mula ngayon, mabubuhay ka sa sinulid na walang wakas. Patuloy kang maghahabi, ngunit hindi na bilang tao, kundi bilang unang gagamba. At doon isinilang ang unang Arachne, salitang ugat ng Arachnid. Isang anyo na tahimik nakatago sa sulok habang buhay na naghahabi ng sinulid. Ang alamat ni Arachne ay paalala na ang sining ay makapangyarihan, na ang katotohanan ay may bigat at ang pagmamataas kahit bunga ng talento ay kailangang isabayan sa kababahang loob. Itutuloy na sa Kabanata 24. Tahimik ang baybayin ng Cyprus. Ang mga alon ay dumarampi sa dalampasigan, hindi para guluhin ang katahimikan, kundi para damhin ito. Doon naninirahan si Pygmalion, isang iskultor. Isang lalaking hindi maingay, hindi pala kaibigan, hindi rin mapanlait. Ngunit may isang bagay siyang laging dala sa puso, kabiguan sa pag-ibig. Ayon sa mga kwento, marami siyang nakita sa kanyang bayan. Mga babaeng tila panlabas lang ang ganda, ngunit walang sining sa loob. Mga relasyon na puno ng pag-alinlangan, inggit at panlilinlang. At sa kanyang katahimikan, si Pygmalion ay lumayo sa mundo. Hindi siya umibig, hindi siya tumingin, hindi siya nangarap ng kabiyak. Sa halip, isinubsob niya ang sarili sa marmol sa sining at sa kanyang mga kamay. Hanggang sa isang araw, sinimulan niya ang isang obra. Hindi ito utos, walang nagbayad, walang naghiling. Ang inukit niya isang babae, isang anyo ng kagandahan. Hindi sobrang marangya, hindi rin simpleng karaniwan, kundi isang balanse ng elegansya at katahimikan. Araw-araw pinipino niya ang detalye, ang hubog ng pisngi, ang linya ng labi, ang tikas ng leg, ang galaw ng mga daliri. At habang lumilipas ang oras, ang kanyang puso ay dahan-dahang nahulog. Hindi niya sinabi, hindi niya inamin. Ngunit sa kanyang bawat haplos ng payit may dalang damdamin. Natapos ang estatwa. Isang babaeng marmol, nakapikit tahimik, tila natutulog. At si Pygmalion, na hindi kailanman umibig, ay biglang natutong magdasal. Dumating ang pagdiriwang para kay Aphrodite at sa gitna ng mga handog ng mga taga-bayan, tumayo si Pygmalion. Tahimik siyang lumuhod at sa kanyang isip lamang ay dumaan ang kanyang panalangin. Diyosa ng pag-ibig, kung hindi mo man kayang bigyang buhay ang kanyang anyo, hayaan mo magkaroon ako ng isang katulad niya. Hindi upang pagmalupitan, kundi upang mahalin. Walang kidlat, walang tunog, walang bulong mula sa langit. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa tahanan, lumapit siya sa estatwa. At sa kanyang haplos, naramdaman niyang hindi na malamig ang balat. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri. Pumintig ang pulso. At unti-unting dumilat ang mga mata ng marmol na babae. Si Galatea, iyon ang ipinangalan niya sa kanya. Isang buhay na nilikha mula sa sining at panalangin. Isang pag-ibig na hindi hinubog ng panahon, kundi ng pagtitiis, pananabik at katahimikan. Pinag-isang dibdib sila ni Aphrodite. At sa kanilang pagsasama, isinilang ang kwento ng isang uri ng pag-ibig na nagsimula sa anyo, ngunit lumalim sa diwa. Hindi lahat ng hiniukit ay nananatiling bato, at hindi lahat ng malamig ay mananatiling walang damdamin. Minsan, ang panalangin na tahimik ay mas malakas kaysa sa sigaw ng sanlibutan. Itutuloy natin sa Kabanata 25. Tahimik ang unang panahon. Wala pang sakit, wala pang pigati. Ang mga tao ay namumuhay sa liwanag, walang selos, walang gutom, walang luha. Ito ang tinatawag ng mga alamat bilang panahon ng ginto. Isang panahong binantayan ni Prometheus, ang titan na may puso para sa sangkatauhan. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may alon ng galit sa mga Diyos. Dahil si Prometheus ay nagnakaw ng apoy mula sa Olympus at ibinigay sa tao. Ang apoy na iyon ay hindi simpleng liwanag. Ito'y simbolo ng kaalaman, ng kapangyarihan, ng kakayahang magbago ng kapalaran. At si Zeus, ang hari ng mga Diyos, ay hindi natuwa.
Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya agad gumanti. Sa halip, nagplano siya ng isang paghiganti na tahimik at malambing. Mula sa luwad, gumawa ang mga Diyos ng isang babae. Isang nilalang na may perpektong anyo, tinimpla ng kagandahan, kuryosidad at taimtim na kahinhinan. Pinagkalooban siya ni Aphrodite ng halindog, ni Hermes ng wika, ni Athena ng sining, at ni Hera ng karunungan sa tahanan. At pinangalanan siya bilang Pandora, na nangangahulugang taglay ang lahat ng regalo. Ipinadala si Pandora sa lupa, bilang regalo sa kapatid ni Prometheus na si Epimetheus. Pagkaman binalaan siya ng kanyang kapatid, na huwag tumanggap ng hanuman mula sa Olympus, ang puso ni Epimetheus ay nalusaw sa ngiti ni Pandora. At sila ay nagsama. Ngunit bago pa man siya bumaba sa mundo, ibinigay kay Pandora ang isang kahon. Isang sisid lang hindi niya dapat buksan. Regalo ito, sabi nila, ngunit huwag mong sulyapan ang laman. Huwag mong galawin ang takip. Huwag mong subukan ang kapangyarihang hindi mo naiintindihan. Sa simula, si Pandora ay masaya. Mabait siya, tahimik, maingat. Ngunit sa gabi, habang natutulog ang mundo, naroon sa kanyang tabi ang kahon. Tahimik, sarado, at puno ng tahimik na tanong. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinaya ang ingay ng kuryosidad. Lumapit siya. Dahan-dahang hinawakan ang takip. At sa isang iglap, bumukas ang kahon. Mula sa loob, lumipad ang mga bagay na hindi na may babalik. Sakit, inggit, kamatayan, gutom, takot, pandaraya, isa-isa silang kumawala para usok na hindi kayang habulin. Lumipad sa mga tahanan, pumasok sa mga puso, at mula noon, nagsimula ang paghirap ng sangkatauhan. Natulala si Pandora, tinakpan niya agad ang kahon. Ngunit huli na, halos wala nang natira sa loob. Halos. Sa ilalim ng lahat ng kadiliman, isang bagay ang hindi nakatakas, Elpis, pag-asa. Tahimik itong namalagi sa ilalim ng takip. At mula noon, kahit ang mundo ay puno ng luha at hirap, lagit-laging may kaunting sinag sa dulo ng dilim. Ang halamat ni Pandora ay hindi tungkol sa kabiguan, kundi sa buhay na may tanong at sagot, pagsubok at liwanag. Dahil sa bawat kahon ng ating buhay, mahari tayong makawala, mawasak, maligaw. Ngunit sa dulo, lagi tayong makakita ng pag-asa. Itutuloy natin sa Kabanata 26. Tahimik ang kabundukan ng Caria. Sa gabi, ang hamog ay bumababa sa mga damuhan, at ang hangin ay dahan-dahang lumulutang na para bang may hinahanap o may sinusundan. Sa isang gilid ng bangin, may isang binatang natutulog. Hindi nagigising, hindi kumikibo. Ang kanyang mukha ay mapayapa, parang sanggol na walang pangamba. Siya si Endymion, isang pastol, isang tagabantay ng mga bituin, isang mortal na minahal ng isang diyosa. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi. Ang kanyang balat ay parang ginto sa ilalim ng buwan. At ang kanyang mga mata, kahit nakapikit, ay tila laging nananaginip. Isang gabi, habang ang buwan ay nasa kanyang suktulan, si Selene, ang diyosa ng buwan, ay tumingin pababa sa lupa. At sa kanyang paglalakbay sa langit, napansin niya ang binata, tulog, tahimik, at walang kaalam-alam na siya'y pinagmamasdan ng langit. Bawat gabi, pinabalikan siya ni Selene. Dumaraan ang kanyang liwanag sa katawan ng binata. Inaayos ang mga kulubot sa kanyang damit. Inaalis ang alikabok sa kanyang buhok. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili. Umibig siya. Ngunit ang pag-ibig ng isang diyosa sa isang mortal ay laging puno ng tanong. Puno ng takot, puno ng pagpipigil. Paano kung siya ay magising? Paano kung mawala ang hiwaga? Paano kung mapagod ang gabi sa pagbabantay? At sa kanyang pag-aalinlangan, lumapit si Selene sa ama ng mga Diyos, kay Zeus. Humiling siya, bigyan mo ako ng pahintulot na ang aking iniibig ay manatili sa pagtulog. Walang kamatayan, walang pagtanda, walang sakit. Ngunit hindi rin siya magigising. Tahimik si Zeus, hindi siya nagtanong ng dahilan. At sa isang iglap, isinumpa niya ang binata sa walang katapusang pagtulog. Hindi ito parusa. Ito ay handog, isang pagpili, isang katahimikang sinadyang hindi gambalain. Simula noon, si Endymion ay natulog sa isang yungib, malapit sa tuktok ng bundok ng Latmos. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya namamatay.
At gabi-gabi si Selena ay bumababa mula sa langit. Tahimik. Magaan ang hakbang. Lumalapit sa binata at sa kanyang noo ay isang halik. Walang salita. Walang ingay. Tanging liwanag ng buwan at tibok ng pusong hindi nagigising pa. May nagsasabing nagkaanak sila. May nagsasabing ito ay alamat lamang ng pag-isa. Ngunit kung tahimik kang tumingin sa langit at mapansin mong ang buwan ay tila mas mababa kaysa dati, baka iyon ay ang gabi na si Celine ay bumalik muli kay Endymion. Ang kanilang kwento ay paalalalan ang pag-ibig ay hindi laging sigaw, hindi laging yakap. Minsan ito'y pagmamasid mula sa malayo. Isang gabi na hindi gumigising, isang liwanag na hindi nang iistorbo, isang pangarap na hindi kailanman nawawala. Itutuloy natin sa Kabanata 27. Tahimik ang gabi sa isang sinaunang lambak. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit at ang hangin ay dumarahan sa mga dahon na para bang may binubulong mula sa nakaraan. Sa ilalim ng katahimikan, may isang kwento ng lakas at pagtubos, isang halamat na umikot hindi sa kapangyarihan, kundi sa pagsisisi at pagtanggap. Ito ang kwento ni Heracles, ang dakilang bayani na minsang nabaliw. At mula sa kanyang pagkasira ay sinimula ng 12 gawa ng pagtubos. Si Heracles ay anak ni Zeus at ng isang mortal na babae. Malakas, matipuno, at may kakayahang lagpasan ang karamihan sa mga nilalang sa mundo. Ngunit ang kanyang pagkasilang ay nagdulot ng matinding galit kay Hera, ang reyna ng mga Diyos. Hindi niya kayang patayin si Heracles, ngunit tinamaan niya ang isipan ng bayani. Isang sandaling kabaliwan na nagtulak kay Heracles na patayin ang sarili niyang pamilya. At sa pagbalik ng kanyang katinuan, si Heracles ay napuno ng kalungkutan at pagkasuklam sa sarili. Hindi siya umiyak. Hindi siya naghanap ng awa. Pagkus, lumapit siya sa orakulo ng Delphi at nagtanong, ano ang dapat kong gawin upang muling maging karapat-dapat mabuhay? Ang sagot, 12 gawa. Hindi bilang bayani kundi bilang halipin ng hari ng Tyrians, si Eurystheus. Hindi ito gantimpala. Ito'y pagsubok ng kaluluwa. Unang gawa, patayin ang Nemean lion, isang halimaw na may balat na hindi tinatabla ng sibat. Pinatay niya ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Isang sinakal na laban sa pakot. Ikalawa, patayin ang Hydra ng Lerna, isang ahas na may maraming ulo at sa bawat putol ay tumutubo ng 2 pa. Nilabanan niya ito ng apoy at ng talino. Ikatlo, hulihin ang Carinean Hind, isang sagradong usa ni Artemis. Hindi niya ito sinaktan. Hinintay niya itong mapagod at sa dulo ibinalik din niya sa kagubatan. Ikaapat, hulihin ang Erymantian Boar, isang mabangis na baboy ramo. Ibinuhos niya ang lakas sa pagtutulak nito sa bitag. Ikalima, linisin ang Haugian Stables, isang kulungang hindi nalinisan ng maraming taon. Hindi niya ginamit ang kanyang lakas, kundi ang ilog mismo ang pinali ko upang hugasan ito. Ika-6, patayin ang mga Stymphalian birds, mga ibong may tuka at palahibong bakal. Gamit ang isang ingay na likha ng mga Diyos, pinalipad niya ang mga ito sa himpapawid at isa-isang pinana. Ika-7, hulihin ang Cretan Bull, ang hayop na ama ni Minotaur. Hinarap niya ito, hindi sa galit, kundi sa katahimikan ng isang mandirigmang marunong maghintay. Ika-8, nakauwi ng mga kabayo ni Diomedes, mga kabayong kumakain ng laman. Pinakain niya ng mismong amo nila, isang baliktad na katarungan. Ika-9, kunin ang sinturon ni Hippolyta, reyna ng mga Amazon. Hindi siya dumaan sa karahasan. Ngunit sa pag-aakala ng mga Diyos na siya'y nandaraya, napilitang lumaban. Ang sinturon ay nakuha, kapalit ng pag-ibig na hindi na maibabalik. Ika-10, agawin ang mga baka ni Geryon, isang nilalang na may 3 katawan. Malayo ang nilakbay at sa dulo pinaglabanan ng halimaw, hindi lang sa labas, kundi pati sa sarili. Ika-11, nakawin ang mga gintong mansanas ng Hesperides na bantay ng isang ahas na hindi natutulog. Hinini niya ang tulong ni Atlas at sa tusong paraan, nagtagumpay sa pag-uwi ng bunga. Ika-12, agawin si Cerberus, ang bantay ng underworld. Walang armas, walang karahasan. Hinarap niya ang aso ng kamatayan. At sa sariling lakas,
Hinila ito sa mundo ng liwanag. Matapos ang 12 gawa, si Heracles ay hindi naging Diyos agad. Hindi rin nawala ang sakit. Ngunit unti-unti ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagtanggap, na ang isang pagkakamali kahit kaano kabigat ay maaaring tumbasan ng walang sawang pagsisikap. Sa dulo, inakyat siya sa Olympus. Isang mortal na naging immortal, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagsubok na kanyang nilampasan. Itutuloy natin sa Kabanata 28. Tahimik ang gabi sa kagubatan. Ang mga puno ay tila nakikinig, at sa gitna ng katahimikan may tunog ng lirang lumulutang sa hangin. Hindi ito musika ng pagdiriwang. Hindi rin ito awit ng digmaan. Ito ay awit ng pag-ibig at pagkawala. Ang tumutugtog ay si Orpheus, anak ni Apollo at ng musa na si Calliope. Isang makata, isang musikero, isang lalaking ang himig ay kayang paamuin ang hayop, ang ilog, at pati ang mga bato. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa talento, kundi sa pag-ibig na sinubok ng kamatayan. Minahal niya si Eurydice, isang mortal na babae, hindi diyosa, hindi makapangyarihan, ngunit sa kanyang mga mata, nandoon ang liwanag ng langit. Nagpakasal sila. Tahimik ang seremonya. Walang karangyaan, walang toreng ginto, tanging musika at panata. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, dumating ang kapalaran. Habang naglalakad si Eurydice sa kakahuyan, nakatapak siya ng ahas, at sa isang iglap bumagsak siya sa damuhan. Walang sigaw, walang paalam. Tanging katahimikan ng isang pusong tumigil. Si Orpheus ay nawala sa sarili. Hindi siya umiyak sa harap ng tao. Ngunit ang kanyang lira ay hindi na tumugtog ng saya. Ang bawat nota ay luha. Ang bawat awit ay panagoy. Hindi siya tumanggap. Hindi siya nagpahinga. Pagkus, bumaba siya sa underworld. Walang mortal na basta-basta nakapasok. Ngunit sa kanyang musika, pinuksan ng mga anino ang dahan. Natahimik si Cerberus, ang tatlong ulong bantay ng kamatayan. Tumigil sa pagluha si Persephone at si Hades mismo ay nakinig. Sa gitna ng trono ng dilim, tumayo si Orpheus. Tahimik, payapa, walang pagmamakaawa, tanging isang awit. Isinalaysay niya ang kanyang pag-ibig kay Eurydice. Ang ligayang nawala, ang buhay na kulang, ang pusong hindi buo. Walang luha, walang drama, tanging musika. Tahimik si Hades. At sa wakas, isang bagay na bihirang ibigay ay naibigay sa kanya. Isang pangakong maaari niyang ibalik si Eurydice sa mundo. Ngunit may isang kondisyon. Lalakad ka paakyat at siya'y susunod sa iyo. Ngunit huwag kang lilingon. Hanggang hindi kayo parehong nakalampas sa liwanag, huwag mong titingnan kung siya'y naroon. At nagsimula ang paglalakbay. Tahimik, mabagal. Bawat hakbang ay may bigat. Sa kanyang likuran, walang tunog, walang boses, walang katibayan, tanging pananampalataya. Ngunit sa huling baitang ng dilim, habang ang sinag na araw ay halos marating, si Orpheus ay tumigil. At sa kanyang puso pumasok ang tanong, narito ba siya? At sa isang iglap ng halinlangan, lumingon siya. At doon, sa huling sandali, nakita niya si Eurydice. Tahimik. Maitim ang paligid, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. At unti-unti siyang naglaho. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagreklamo. Tanging ngiti na may lungkot ang kanyang iniwan. Si Orpheus ay muling naiwang mag-isa. Hindi na siya bumalik sa mga lungsod. Hindi na muling umibig. Hindi na rin tumugtog ng masaya. Ang kwento nila ay paalala na ang pag-ibig ay pananampalataya. At minsan, ang pinakamalalim na trahedya ay nangyayari hindi dahil sa kasalanan, kundi sa isang sandaling pagdududa. Itutuloy natin sa Kabanata 29. Tahimik ang kagubatan. May mga ilog na dumadaloy, mga ibong hindi umahawit, at mga dahong bumabagsak. Na tila may kinakausap na wala sa paligid. Sa gitna ng katahimikan, may isang binatang naglalakad, tahimik, mag-isa, subalit hindi malungkot. Ang kanyang pangalan ay Narcissus. Wala siyang kaaway, wala siyang kasintahan. Ngunit lahat ng makakita sa kanya ay agad nahulog sa kanyang ganda. Hindi ito alindog na mapanghakit. Ito'y tahimik na kaayusan. Ang balanse ng pisngi at mata, ang mahinhing kumpiyansa sa kanyang kilos, at ang tinig na tila walang puwang para sa halinlangan.
Ngunit si Narcissus ay hindi mapalapit sa sinuman. Ang kanyang puso ay tila may salamin. Kapag may lumalapit, sumasalamin lamang siya ng kawalan ng damdamin. At sa bawat pusong lumapit ay may pusong nasasaktan. Isang araw habang siya'y namamasyal sa kakahuyan, may isang nilalang na sumunod sa kanya. Isang boses, mahina, puno ng pag-asa at walang sariling tinig kundi ang pag-uulit. Si Echo, isang nymph na isinumpa ng mga Diyos na wala ng sariling salita, kundi ang uling katagang kanyang naririnig. Nakasilip lamang siya sa likod ng mga puno at sa bawat salitang binibitawan ni Narcissus, ang kanyang tugon ay, "Sus, nandito. Tayo." Hanggang sa minsang sinabi ni Narcissus, "May nariyan ba?" At ang boses ni Echo, puno ng pananabik, "Nariyan." Ngunit nang lumabas siya mula sa kanyang taguan at subukang lumapit, si Narcissus ay tumalikod. Tahimik, walang galit, ngunit may lamig. Si Echo ay naiwang basag. At sa mga susunod na taon, ang kanyang katawan ay unti-unting nawala. Hanggang ang tanging naiwan ay ang kanyang tinig, nakasabit sa mga bundok, sumasabay sa hangin. Hanggang ngayon. Samantalang si Narcissus, sa gitna ng kanyang paglalakad, dumating sa isang malinaw na batis. Tahimik ang tubig, walang alon, walang dumi. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang mukha na hindi tumatalikod. Ang kanyang sariling anyo, perpekto, tahimik. Nakatingin sa kanya na may buong pansin. Hindi niya alam na siya mismo iyon. At sa bawat galaw, ang tubig ay gumagalaw rin. Parang sumasayaw, parang nakikipag-usap, parang umiibig. Lumuhod siya, naglakad papalapit. At sa bawat segundo nahuhulog ang kanyang puso sa isang imaheng hindi niya kailanman mahawakan. Araw, gabi, hindi siya umalis, hindi siya kumain, hindi siya natulog, hindi siya umiyak. Tanging pagtingin sa isang pagmamahal na hindi niya alam ay siya ring sarili niya. Hanggang sa dulo si Narcissus ay nanghina at sa kanyang huling hininga, bumagsak siya sa tubig. Tahimik. Walang alon, walang sigaw. At sa kinabukasan, isang bulaklak tubo sa kanyang kinahulugan. Isang Narcissus, maputi, yumuyuko sa sariling anyo, at tila laging nakatingin pababa. Ang kanyang kwento ay paalala na ang labis na pagtingin sa sarili, kahit tahimik, ay maharing maging bitag. At minsan, ang pinakamalapit sa atin ay siya ring hindi natin kayang yakapin. Itutuloy natin sa Kabanata 30. Tahimik ang gilid ng bundok. Walang simoy ng hangin. Walang tunog ng ibon. Tanging langit na kulay abo at lupaing tuyot ang bumabalot sa paligid. Sa gitna ng kawalang hanggan may isang lalaki, pawisan, pagod, ngunit hindi tumitigil. Siya si Sisyphus. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo. Ang kanyang likod ay nakayuko. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit ang kanyang mga mata, laging nakatuon sa tuktok. Sa harap niya may isang malaking bato. Hindi ito basta-bastang bato. Ito'y mabigat, gaspang, at hindi gumugulong mag-isa. At yun ang kanyang walang hanggang kapalaran. Araw-araw itinutulak ni Sisyphus ang batong akyat. Hakbang-hakbang, hinga-hinga. Sabay sa pulso ng kanyang pagod na katawan. Sa bawat hakbang, umaangat ang bato. At sa bawat metro, umaasa siyang maabot na niya ang dulo. Ngunit sa mismong gilid ng tagumpay, ang bato ay gumugulong pababa, muling babalik sa paanan ng bundok. At si Sisyphus ay muling mag-uumpisa. Bakit? Anong kasalanan niya? Bakit ganoon kabigat ang parusa? Si Sisyphus ay hari noon ng Ephyra na kalaunan ay tatawaging Corinth. Matalino siya, mabigat ang dila, at higit sa lahat, hindi marunong sumunod sa mga Diyos. Nilinlang niya si Thanatos, ang personifikasyon ng kamatayan. Ikinadena niya ito, kaya't walang namatay sa mundo habang ito'y nakakulong. Nagalit si Zeus, nagalit si Hades. At nang sa wakas ay nakuha rin si Sisyphus sa kanyang huling hininga. Isip nila'y tapos na ang kanyang panloloko. Pero hindi pa. Sa underworld, bago siya tuluyang dalhin sa karya ng mga patay, humiling siya. Sabihin mo sa aking asawa na hindi ako nailibing ng maayos. Hayaang makabalik ako sa lupa sandali. Iwawasto ko ang lahat. Pumayag si Hades, at si Sisyphus ay bumalik sa mundo ng buhay. Ngunit hindi na siya bumalik.
namuhay muli. Parang walang nangyari, parang hindi siya dapat patay. Dahil doon ipinataw ang isang parusang hindi pisikal, kundi pangkaisipan. Ang pag-asa na paulit-ulit na binibigo. Kaya't sa bawat araw, ang bato ay muling itinutulak. At sa bawat gabi, ito'y muling babagsak. Walang wakas, walang pahinga, walang katuparan. Ngunit si Sisyphus ay hindi tumitigil. Marahil dahil umahasa siya. Marahil dahil hindi niya alam na wala na talagang dulo. O marahil dahil ito na lang ang tanging natitira sa kanya. Ang kilos, ang pagtulak, ang pagpapatuloy. Ang kanyang kwento ay paalala na minsan, ang kaparusahan ay hindi laging apoy o kadiliman, kundi ang pag-uulit ng walang katuturan, ang pag-asang hindi umahabot at ang katahimikang hindi mo matakasan. Ngunit sa bawat hinga ni Sisyphus may tanong na nananatili. Sino ang mas malakas, ang bato o ang taong hindi sumusuko? Itutuloy natin sa Kabanata 31. Tahimik ang silangan. Bago pa sumikat ang araw, ang kalangitan ay kulay abo, tila humihinga, tila may inaantay. At sa isang lihim na silid ng langit, naghahanda ang mga kabayong hapoy, ang mga humihila sa karuwahe ng araw. Dito nakatayo ang isang binata, hindi Diyos, hindi halimaw. Isang anak na naghahanap ng katotohanan. Siya si Phaethon. Lumaki si Phaethon sa piling ng kanyang ina. Isang simpleng mortal, tahimik, mapagmahal. Ngunit sa kanyang pagdadalaga, ibinulong niya kay Phaethon, ang iyong ama ay si Helios, ang Diyos ng araw. Mula noon, hindi na naging sapat kay Phaethon ang mundo ng tao. Lagi siyang tumitingala sa langit, lagi siya naghahanap ng liwanag, hindi upang sumamba, kundi upang makilala. Kaya't isang araw, hinanap niya ang palasyo ng araw. Nilampasan niya ang ilog ng hapoy, ang lambak ng liwanag, at ang ulap ng mga halimaw. Hanggang sa marating niya ang trono ng Helios. Nagliwanag ang paligid. Hindi siya makatingin. Ngunit sa gitna ng init at silaw, lumapit si Helios. At nang masilayan niya ang binata, hindi siya nagtaka. Ikaw nga, Anya, anak ko. Ano ang nais mo? Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, tanging patunay. Payagan mo akong magmaneho ng iyong karuwahe, kahit isang araw lang, ipakita mong anak mo ako. Si Helios ay napatigil, hindi dahil sa galit, hindi rin sa takot, kundi sa kaalaman. Ang karuwaheng iyon ay hindi laruan. Hindi ito para sa tao, hindi ito para sa mortal. Ang mga kabayong naglalagablab, ang daan ng araw sa kalangitan, ang mga bituin at hangganan ng langit, lahat ay nakaayon sa balanse. Huwag, Ani Helios. Huwag mong pilitin. Hindi ito pagdududa sa iyo. Ito ay pagprotekta. Ngunit si Phaethon na lumaki sa tanong na nabuhay sa pag-aalinlangan ay hindi umatras. Sa huli, pinayagan siya. At sa pagsapit ng madaling araw, si Phaethon ay sumakay sa karuwahe ng araw. Hawak ang mga bagting ng kabayong hapoy, sumirit sila pataas. Unay mahayos. Tahimik ang paglalakbay. Nakita niya ang mundo, ang mga karagatan, ang mga kagubatan, ang mga ulap. Ngunit unti-unti, naramdaman niya ang panginig ng mga kabayo. Hindi niya sila makontrol. Masyado silang mabilis. Masyado silang malakas. Ang karuwahe ay umakyat na napakataas. Nagyelong ang mundo. Ang gabi ay bumalik. At nang sinubukang ibaba, bumagsak naman ang napakababa. Nasunog ang mga kagubatan. Natuyot ang mga ilog. Ang disyerto ng Libya, ang pagkasunog ng Ethiopia. Lahat ay pinaniniwala ang bunga ng pagbagsak ni Phaethon. Nakita ito ni Zeus mula sa Olympus. At sa isang iglap, isang kidlat ang sumalpok sa karuwahe. At si Phaethon ay nahulog mula sa langit. Tahimik ang kanyang pagbagsak, walang sigaw, walang reklamo. Tanging isang liwanag na lumagablab at isang kwento ng ambisyong lumampas sa hangganan. Itinangi siya ng kanyang mga kapatid. Isinumpa ng ilan ang langit. Ngunit ang kanyang kwento ay nanatili. Isang paalala na hindi lahat ng gusto natin ay kaya nating hawakan. At ang liwanag, kung hindi natin kayang dalhin, ay maaring sumunog sa atin. Itutuloy natin sa Kabanata 32. Tahimik ang templo ng Athena. Ang mga haligi ay tuwid, ang hangin ay malamig, at ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang lumalapat sa marmol na sahig. Sa gitna ng katahimikan, may isang nilalang na dating babae. Maganda, tahimik,
mapagkumbaba. Ang kanyang pangalan ay Medusa. Ngunit ang pangalan niyang iyan na ngayoy kinatatakutan ay dati lamang isang dalagang tagapaglingkod sa templo. Hindi siya halimaw, hindi siya masama. Ang kanyang buhok ay malambot, ang kanyang tinig ay mahina. Ang kanyang paningin ay puno ng pag-asa. Hanggang sa isang gabi, sa loob ng sagradong lugar ng Athena, dumating si Poseidon, Diyos ng karagatan, makapangyarihan, at walang pakundangan, walang pahintulot, walang paggalang. At sa isang iglap, ang santuwaryo ay dinungisan. Si Medusa, na hindi humingi ng ganitong kapalaran, ay hindi pinakinggan, hindi pinrotektahan. Na mabalitaan ito ni Athena, hindi si Poseidon ang kanyang pinarusahan, kundi si Medusa. Ang babae, ang tahimik, ang walang kalaban-laban. Pinarusahan siya ng isang sumpang hindi na mababawi. Ang kanyang magagandang buhok ay naging ahas. Ang kanyang mga mata ay naging sandata. At sa bawat tumitig sa kanya, mabuti o masama, nagiging bato. Mula noon si Medusa ay tumira sa isang liblib na isla. Walang kasama, walang hangad na manakit. Ngunit sa bawat paglapit, may pagkaparusa. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon ang isinumpa sa kanya. At dumating ang mga alamat, ang mga kwento, ang takot. Hanggang isang araw dumating si Perseus, anak ni Zeus, bayani. May misyon, putulin ang ulo ni Medusa. Hindi siya lumapit ng harapan. Gamit ang salamin ng kanyang kalasag, tiningnan niya si Medusa sa refleksyon. Habang natutulog ito, tahimik, walang ginagawa, pinugutan niya ng ulo. At mula sa lig ng nilalang na iyon, isang nilalang na minsang inosente, lumabas ang kabayong si Pegasus, isang simbolo ng paglipad, ng pagtakas, ng kalayahan. Tinala ni Perseus ang ulo ni Medusa pabalik sa mundo. Ginamit ito sa mga laban. Pinaliktad ang titig ng parusa at ginawang sandata sa digmahan. Ngunit sa isla, nanatiling tahimik ang mga bato, mga dating manlalakbay, mga dating sundalo, mga dating tanong. Ang kwento ni Medusa ay hindi lamang kwento ng halimaw, kundi kwento ng babaeng biktima ng kapangyarihan. Na sa katahimikan ng kanyang pagkakabukod ay nanatili ang paalala na minsan ang tunay na halimaw ay hindi iyong may mga ahas sa buhok, kundi iyong may lakas ngunit walang hustisya. Itutuloy natin sa Kabanata 33, Tahimik ang Gabi. Hindi dahil sa kawalan ng tunog, kundi dahil ang mga kwento ay tila nakapikit. Ang mga Diyos ay unti-unting nananahimik. Ang mga altar ay nababayahan. Ang mga templo, bagamat matayog pa rin, ay tinutubuan na ng damo. At sa huling kabanata ng mitolohiyang Griego, hindi na tayo humaharap sa mga halimaw o sa mga bayani, kundi sa katahimikan ng dulo, sa tatanong na ano ang nangyari pagkatapos ng lahat. Sa pagtatapos ng panahong ginto, nagsimula ang panahon ng tao. Wala na ang titans, wala na ang mga bayani. Ang mga Diyos ay hindi na bumababa sa lupa, at ang mga tao ay natutong mag-isa. Hindi na kailangan ng lihim na kapangyarihan. Hindi na sapat ang dasal upang baguhin ang ulan. Ang apoy, ang gulong, ang wika, lahat ay bunga na ng sariling paglalakbay. Ngunit ang mga kwento ay nanatili. Sa bawat gabi ng taglamig, may matatandang nagsasalaysay ng sinaunang panahon. Ng mga Diyos na umiibig, ng mga nilalang na nasusugatan, ng mga pangarap na nauwi sa abo o sa bulaklak. At sa katahimikan, sa bawat sulok ng mundo, sa mga bundok, ilog, disyerto at dagat, tila may bahid pa rin ng lumang mundo. Ang bawat kidlat ay tila paalala ni Zeus. Ang bawat ganda ay tila anino ni Aphrodite. Ang bawat salitang isinulat ay echo pa rin ng mga musa. At kapag ang gabi ay tahimik at ang hangin ay marahang dumahan sa iyong bintana minsan, parang may tinig ng Diyos na bumubulong. Nandito pa rin kami, sa loob ng inyong mga kwento, sa bawat alaala, sa bawat panaginip. Ito ang huling kabanata ng ating paglalakbay, ngunit ang mga kwento ay hindi kailanman natatapos. Dahil habang may natutulog sa ilalim ng mga bituin, habang may nakikinig sa katahimikan, at habang may naglalakbay sa isip habang nakapikit, muling nabubuhay ang mitolohiya. Hindi dahil totoo ang mga Diyos, kundi dahil totoo ang damdaming iniwan nila. Pag-ibig, paghahanap, takot, lakas, pag-asa.
At ngayon, matapos ang 33 gabing paglalakbay, maaari ka nang pumikit. Wala nang halimaw, wala nang digmaan, wala nang tanong. Tanging katahimikan ng mitolohiya at ang paghinga ng isang mundong unti-unting lumulubog sa gabi. Paalam at salamat sa pakikinig. Matulog ka na mahimbing.